Inakala ng lahat na siya ay isang mahinang lalaki, ngunit siya pala ang reinkarnasyon ng pinakamalakas na dragon, na hindi patas na pinaslang ng mga tao maraming taon na ang nakalilipas. Kahit na tinulungan niya ang mga tao na labanan ng iba't ibang mga demon beast sa nakaraan, ang pagkamuhi ng sangkatauhan sa mga dragon ay napakalakas kaya nagpadala sila ng isang grupo ng mga hindi kapani-paniwalang malalakas na adventurer, na nagawang makapasok sa pugad ng sinaunang dragon at mahuli ito ng buo. Ang bayani ng kanilang partido ay naghatid ng mapaminsalang pag-atake, at ang maalamat na dragon ay nagtaka, bakit ang mga taong ito ay gustong tapusin siya, kahit na wala siyang ginawang anumang bagay upang saktan sila. Gayunpaman, matagal na siyang nabuhay at naisip na ang masawi ngayon ay mas mabuti kaysa mabuhay. Ngunit ang kanyang oras ay hindi natapos sa mundong ito, dahil siya ay muling ipinanganak bilang isang lalaki sa isang pamilya ng mga magsasaka sa isang maliit na nayon. Pinangalanan siya ng kanyang mga magulang na Dulen, at lumaki siya bilang isang medyo may kakayahan na binata na sinusubukang kalimutan na siya ay isang dragon sa kanyang nakaraang buhay. Ang mga bata ay itinuturing na ganap na lumaki sa edad na 15 sa mundong ito, na sana ay isang lifesaver para sa Epstein, ngunit para kay Dulen, nangangahulugan ito na mabuhay ng mag-isa. Isang umaga, nakipagkita si Dulen sa kanyang kapatid na hindi kalakasan, at pumunta sila sa kalapit na ilog upang mangisda. Tinanong ng kanyang kapatid si Dulan kung pupunta ba talaga siya sa latian bukas, dahil may mga mahiwagang bagay pala ang nangyayari malapit sa lugar na iyon. Ngunit ang kapitan ng tanod na yun ay abala sa paglalaro ng Mobile Legend at ayaw mag-imbestiga. Matapos mahuli ang isang balde ng isda, bumalik siya sa nayon kung saan nakipagkita siya sa isang magandang babae na nagngangalang Mal at isang blonde na lalaki na nagngangalang Albert. Humanga sila sa dami ng isda na nakuha niya, habang pinasasalamatan ni Dulan si Mal sa pagtulong sa kanya na magsanay upang harapin ang anumang mga halimaw sa latian. Pagkatapos ay naglakad si Dulan pabalik sa kanyang bahay kung saan inasanan niya ang isda at isinasabit para patuyuin. Ilang sandali pa, tinawag siya ng isang may pulang buhok na babae para sa kanyang pang-araw-araw na pagsasanay sa mahika. Pumunta siya sa bahay ng kanyang guro at gumamit ng isang napakalakas na magic spell, na humahanga sa matandang babae, na nagsasabing ang kanyang offensive magic ay isa sa pinakamahusay na nakita niya. Kalaunan ng gabing iyon, habang siya ay babalik sa kanyang tahanan, naabutan niya ang isang may puting buhok na babae, na mukhang isang mayamang noble mula noong 80s. Ipinakilala ng matandang pinuno ng nayon ang babae bilang si Christina, na isang marangal na ginang at mananatili sa nayon ng ilang panahon. Nakipagkamay lang si Dulan kay Christina, at agad niyang napagtanto na siya ay napakahusay. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito dito, ngunit wala siyang sapat na oras dahil papalubog na ang araw, kaya nagmamadali siyang pumunta sa bahay ng kanyang mga magulang para makisalo sa mga nakolekta niyang pagkain. Si Dulan ay malugod na binabati ng kanyang pamilya, at ang kanyang ina ay nagluto ng hapunan para sa kanila gaya ng dati. Pagkatapos ng hapunan, sinabihan siya ng kanyang ama na dapat siyang magpakasal kaagad upang ang kanyang mga kamay ay makapagpahinga man lang sa gabi. Ngunit sinabi ni Dulan na gusto niyang mag-enjoy pa ng kaunti sa kanyang mga single days bago magpakasal. Kinaumagahan, umalis siya patungo sa latian, ngunit nalaman niyang naroon ang kalahati ng nayon upang magpaalam. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakbay sa malalagong kagubatan na puno ng mga halimaw at mababanggas na hayop, sa wakas ay narating niya ang latian, na naging berde ang kulay at amoy tulad ng medyas ng aking ama, kahit na hindi ko nakita ang aking ama or ang kanyang mga medyas. Sinuri ni Dulan ang maruming tubig at napagtanto niyang hindi balanse ang elemental na enerhiya ng lugar na ito, kaya naman walang makakaligtas dito. Pero bago pa niya ito magawa, narinig niya ang kaluskos ng ilang dahon at agad siyang napalingon. Alam niyang isang napakalakas na halimaw lamang ang makakaligtas sa mga kondisyong ito, kaya hinawakan niya ang kanyang espada at naghanda para sa isang labanan. Ngunit ang halimaw ay nagpapakita ng sarili bilang isang hindi kapani-paniwalang magandang half-snake blonde girl. Hindi alam ni Dulan kung ano ang nangyayari, dahil siya ay isang hindi kapani-paniwalang bihirang halimaw na hindi dapat naririto sa rehiyong ito. Higit pa rito, ang babae na ahas ay nagsimulang kumilos na parang isang social media influencer, na ikinalilito lamang niya. Sinabi niya sa kanya na wala siya rito para makipag-away, ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, isang higanteng halimaw ang nagpakita mula sa kanyang likuran at sinubukang durugan siya sa ilalim ng kanyang mga paa.
Sumisigaw ang babae para humingi ng tulong, at sa kabutihang palad, si Dulan ay mabilis habang hinihiwa niya ang mga binti ng halimaw bago hinawakan ang blonde na babae at tumakbo palayo. Ang halimaw ay tila gawa sa putik, dahil madali niyang nergenerate ang binti nito habang si Dulan at ang dalaga ay nagtatago sa likod ng isang higanteng shroom, na magpapasaya sa ilang mga taga-Batang Quiapo. Ang babae ay agad na nagsimulang magtanong, ngunit sinabi sa kanya ni Dulan na tumahimik siya, dahil kailangan niyang makabuo ng isang plano. Ilang sandali pa, lumayo ang halimaw, na nagbibigay sa kanila ng kaunting espasyo upang huminga, ngunit agad na tinanong ng babaeng ahas kung ano ang ginagawa ng halimaw na iyon dito. Sumagot si Dulan na ang halimaw ay isang elemental na lupa, na tila nakakuha ng cray-cray devil fruit. Ipinaliwanag niya na ang lugar na ito ay dating kontrolado ng mga taong butiki, na kung minsan ay nakikipagnegosyo sa mga taga-nayon, ngunit nitong mga nakaraang araw, sila ay nawala ng tuluyan, marahil ay dahil sa halimaw na ito. Lumingon siya sa babaeng ahas at tinanong kung ano ang pangalan niya. Sumagot ang babae na ang kanyang pangalan ay Cel short for Selena, at siya ay mula sa lahi ng mga halimaw na kilala bilang Lamez. Narinig na ni Dulan ang mga llamas na ito or kung ano paman, dahil sikat ang mga ito sa kagandahan at kilala sa kanilang mga kahanga-hangang mahiwagang kasanayan. Tinanong niya kung gusto niyang lumaban ng magkasama, ngunit hindi masyadong kumpiyansa si Selena sa kanyang sarili, na sinasabing ang kanyang magic ay hindi ang pinakamalakas, at maaaring mapahiya niya ang kanyang sarili. Sinabi ni Dulan sa kanya na huwag mag-alala, dahil siya ay magdadala, at maaari lang siyang magbigay ng backup. Sumasang-ayon si Selena, na sinasabing gagawin niya ang lahat para magbigay ng suporta, ngunit hindi siya masyadong kumpiyansa kung mapagkakatiwalaan niya ang isang tao na kakakilala niya lang. Binigyan siya ni Dulan ng senyales, at pareho silang pumunta sa opens iba, lumabas sa kanilang mga pinagtataguan at inaatake ang halimaw. Agad din silang inatake ng higanteng beast at pinaulanan ng mud pellets si Selena, ngunit sa kabutihang palad, muling sumagip si Dulan at walang kahirap-hirap na pinutol ang mga ito. Samantala, sinasamantala ni Selena ang sitwasyong ito at nag-enchant ng napakalakas na spell, na lumilikha ng pulang magic circle kung saan lumabas ang isang higanteng ahas at sinimulang sakalin ang Earth Elemental. Nagsimulang magkaproblema si Selena sa pagpapanatili ng spell, ngunit ito ay sapat na isang distraction para kay Dulan upang mabilis na makakuha ng pagkakataon sa halimaw. Sinisira ng halimaw ang spell ng ahas at inatake si Dulan, ngunit nagawa niyang iwasan ito bago tumalon sa ibabaw ng halimaw na putik, malinis itong hinati sa 2 piraso. Masaya si Selena nang makitang nanalo sila, ngunit ang halimaw ay nahuhulog sa buong katawan niya, na nadudumihan siya. Agad na lumapit si Dulan sa kanya, tinitingnan kung nasaktan siya, at pagkatapos ay nagpasalamat sa kanya sa pagtulong sa kanya na ibagsak ang elemental beast. Mabilis, sinabi niya na siya ay dapat na nilalamig at marumi at dapat na maglinis. Pagsapit ng gabi, nakahanap na sila ng maliit na barong-barong. Si Dulan ay nagluluto ng hapunan, at si Selena, kasama ang kanyang napakalaking asset, ay nagtanong kung hindi ba siya natatakot sa kanya. Sumagot si Dulan na hindi siya tulad ng iba pang mga Lamias na nakatagpo niya, na mas agresibo at maingat sa mga tao. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya na malapit sa mga pamayanan ng mga tao, at ang sabi ni Selena, tila siya ay kamakailan lamang ay naging 17, na nangangahulugan na siya ay nasa hustong gulang na ngayon at kailangang umalis sa isang paglalakbay upang makahanap ng asawa para sa kanyang sarili dahil ang mga Lamias ay lahat babae, na nangangahulugan na kailangan nilang maghanap ng asawa mula sa ibang lahi. Sinasabi niya na ang mga Lamias ay nilikha noong ang isang tao na babae ay isinumpad dahil sa pagiging isang social media influencer, at dahil sa sumpa, ang kanilang katawan ay may lason, na hindi kayang tiisin ng maraming tao. Kaya naman hirap na hirap silang humanap ng lalaking makakaligtas dito. Hindi man lang ito pinansin ni Dulan, dahil iniisip niya kung saan niya ito kailangang ilagay sa isang ahas, ngunit nabalik siya sa realidad nang sabihin ni Selena na tao rin ang kanyang ama. Nagpasya si Dulan na kailangan niyang pakainin ang babaeng ito, kaya nagbuhos siya ng ilan sa mga pinakakasuklam-suklam na sopas na nakita ko sa aking buhay at inialok ito sa kanya. Tuwang-tuwa siyang kumakain ng kanyang hapunan at gustong-gusto ang sopas, at sinabi sa kanya ni Dulan na sinabi sa kanya ng kanyang ina kung paano ito lutuin, at kumakain sila nito tuwing taglamig. Ang pag-iisip tungkol sa kanyang pamilya ay nagpapaalala sa kanya ng panahong siya ang maalamat na dragon, palaging nag-iisa sa sarili niyang kuwebo, ngunit ngayon ay mas mabuti na ang mga bagay, at mayroon siyang mga taong pinagkakatiwalaan niya.
Kinaumagahan, pareho silang nagbihis habang nagpasya si Dolan na hindi siya akto na parang desperadong lalaki at magiging play hard to get. Sinabi niya kay Selena na babalik na siya ngayon sa kanyang nayon, habang sinasagot ni Selena na ipagpapatuloy niya ang kanyang paglalakbay sa timog upang patuloy na hanapin ang kanyang asawa. Napangiti si Dolan at nag-iisip kung magtatagpo muli ang kanilang mga landas sa kanilang paglalakbay, ngunit nagpas siyang umalis sa ngayon dahil nagsisimula pa lang ang kanyang mga pakikipagsapalaran. Kinabukasan, natutong gumawa ng gamot sina Dolan at ang redhead na babae tulad ni na Walter White at Jesse Pinkman mula sa matandang babae. Sinabi niya sa kanila na, tulad ng normal na gamot, ang mahiwagang gamot ay kailangang ihanda ng may higit na pag-iingat dahil ang kaunting kawalan ng balanse sa mga sangkap ay maaaring maging banta sa buhay. Ang babae ay tila isang pro, dahil nakuha niya ang recipe sa unang pagsubok, ngunit si Dolan ay nabalisa at nauwi sa paggawa sa kanyang sarili ng mga asol na bola. Sinasabi sa kanya ng matandang babae na kailangan niyang magkaroon ng mas mahusay na kontrol sa kanyang mga daliri, kung hindi, hindi niya mapapanatiling masaya ang kanyang kasintahan at humihingi siya ng tawad. Sinabi sa kanya ng red-headed girl na hindi ito ang kaso, at maaari niyang panatilihing masaya ang sinumang babae dahil sigurado siya na mayroon itong kanyan sa pagitan ng kanyang mga binti. Napagtanto ng matandang babae kung ano ang nangyayari. Nang maglaon, inimbitahan si Dolan para sa tanghalian ng pamilya ng red-headed girl, at habang nananalangin sila sa Diyosa na si Meryl, naiisip niya kung paano niya ito hindi nakita sa napakatagal na panahon. Pagkatapos ng tanghalian, tumakbo siya sa lalaking kaibigan niya na si Albert na nagsasanay ng ilang bata para maging future na kabalyero. Huminto sila sa pagsasanay sa sandaling makita nila si Dolan at nagmamadaling ipakita ang kanilang pag-unlad, ngunit hindi siya interesado. Sinabihan niya silang magpahinga sa halip. Pagkatapos, bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang halimaw na nagmumula sa kagubatan. Walang sinasabi kahit kanino si Dolan tungkol dito, at mag-isa siyang pumasok sa kagubatan sa gabi upang makitang si Selena talaga ang naramdaman niya kanina. Sa ngayon, nasa gitna siya ng hot sponge bath. Nababalisa siya nang makita si Dolan na nakatitig sa kanya ng walang pag-aalinlangan at napaatras. Mabilis siyang nasalo ni Dolan, at tinakpan ni Selena ang kanyang asset habang sinasabihan niya si Dolan na ihinto ang panonood sa kanya, ngunit nagtanong siya kung bakit tulad ng isang alpha male. Sinabi ni Dolan na lahat ng may buhay ay naaakit sa kagandahan, kaya't hindi dapat ikahiya ang pagmasdan siya. Isang mahigpit na sampal ang ibinibigay nito sa kanya, at kahit na nagsuot na ng kasuutan ay nagalit parent si Selena sa kanya. Hindi pa rin maintindihan ni Dolan kung ano ang ginawa niyang mali, ngunit iniba niya ang paksa at tinanong si Selena kung ano ang ginagawa niya dito. Malungkot niyang sinabi na lahat ng lalaking nakilala niya sa kanyang paglalakbay ay mga hindi padilya na natatakot sa kanya, kaya bumalik siya upang hanapin si Dolan upang matulungan siya nito. Naisip ni Dolan na maswerte siyang bumalik ang babae na ito at sinabi na gusto niya itong makitang muli. Bigla niyang naisip ang isang paraan para manatili siya ng mas matagal, at pagkatapos ay itinanong niya kung ano ang iniisip nito tungkol sa pananatili sa kanya sa kanilang nayon. Iniisip ni Selena na imposible ito dahil matatakot ang mga tao sa isang halimaw na tulad niya, ngunit ipinaliwanag ni Dolan na mayroon na silang mga demi-human at beast folk na nakatira sa kanila, kaya siya ay tatanggapin sa kalaunan. Tungkol naman sa kanyang pagiging lamyo, naniniwala si Dolan na sa una ay matatakot ang mga tao, ngunit ang kanyang magiliw na personalidad at napakalaking asset ay magwawagi sa kanila sa lalong madaling panahon. Tuwang-tuwa si Selena sa ideya na maaari siyang makipagkaibigan sa mga tao, at malugod niyang tinatanggap na tumira kay Dolan. Sinabi niya sa kanya na ang pagtira kasama niya ay magkakaroon ng ilang magagandang perks para sa kanya, at maaari siyang magkaroon ng lakas sa buhay anumang oras na gusto niya dahil iyon ay bagay na gusto ng mga Lamyes. Iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa kanya, at kinakabahang tinanggap iyon ni Selena. Nagpadala si Dolan ng ilan sa kanyang buhay na enerhiya sa kanyang katawan, at naramdaman ni Selena ang isang bagay na kakaiba sa kanyang katawan. Pagkatapos niyang masiyahan at ngumiti, sinabi ni Dolan sa kanya ang kanyang plano. Pagkalipas ng ilang araw, sinimula ni Selena na iwan ang masasarap na baboy ramo at isda sa labas ng nayon bilang regalo para sa mga taga-nayon. Ang bukal na night captain at ang kanyang mga tropa ay nalilito. Alam ng kapitan na ang mga Lamyes ay makapangyarihan at mapanganib na mga halimaw, at hindi niya maintindihan kung bakit iiwan ng isa ang kanyang biktima dito. Nagpasya siyang ipaalam ito sa chief ng nayon.
Ang lahat ay nagdududa na ang halimaw na nagiiwan ng masarap na karne ay maaaring mga hulugan ng pinsala sa kanila, ngunit ang Night Captain ay nagsabi na hindi sila maaaring magtiwala sa isang halimaw at iminumungkahi na bumuo sila ng isang unit upang tapusin siya. Ang iba ay sumasang-ayon ngunit iniisip na dapat silang humiling ng backup mula sa kabisera, ngunit ang matandang babae ay hindi sumasang-ayon sa kanila. Sinabi niya sa kapitan ng kabalyero na gaano man siya nagmamalasakit sa nayon, hindi siya dapat gumawa ng padalos-dalos na desisyon nang hindi muna isinasaalang-alang ang lahat ng bagay. Sa sandaling iyon, ang red-headed girl ay pumunta sa silid na may isang kakaibang palayok sa kanyang mga kamay, at sinabi sa matanda na siya ay nanghuhula tulad ng kanyang ni-request sa kanya. Sinuri ng matandang babae ang mga resulta at sinabi na ang pagbabasa ng kapalaran ay nagsasabi na ang hitsura ng isang ahas ay isang magandang kapalaran, kaya't hindi nila dapat ipahamak ang Lamier. Si Dulan ay nagsisibak ng kahoy sa labas at nakikinig sa lahat. Natuwa siya nang marinig na nakumbinsi ng matandang babae ang lahat na bigyan ng pagkakataon ang Lamier. Sa gabi, tumatakbo siya sa kagubatan upang ibahagi ang mabuting balita kay Selina. Sinabi niya sa kanya na walang agarang banta sa kanya, at ngayon ay handa na silang lumipat sa huling yugto ng kanilang plano. Kinaumagahan, ang lahat ng may kakayahang mandirigma ng nayon at ang mga kabalyero ay nagtitipon para sa magkasanib na pagsasanay. Sinabi sa kanila ni Kapitan Bokal ang tungkol sa halimaw na tinatawag na Lamia, at sinabi na kailangan nilang manatiling mapagbantay laban sa kanya. Gayunpaman, narito ang lahat ng mahahalagang tao sa nayon, at iyon lang ang kailangan ni Dulan para sa huling bahagi ng kanyang playnote sina Bokal at ang babaeng kasama niya. Ang pinakamahalagang tao para sa kanyang plano, ay ang priestess na lubos na pinahahalagahan sa nayon dahil nagagamit niya ang mahika ng pagpapagaling at pagdadalisay. Kinakatawan niya ang simbahan at may kapangyarihang ipahayag si Selina na mabuti or masama. Nais ni Dulan na maging maayos ang lahat at hindi husgahan ng priestess si Selina bilang masama. Tumingin siya sa kagubatan kung saan nanginginig si Selina sa takot at pananabik. Kagabi, sinabi ni Dulan sa kanya ang kanyang plano kung saan kasama siya sa paglukso sa langgan ng mga mababang antas na halimaw at ililigtas siya ni Selina mula sa kanila. Hindi siya sigurado tungkol dito ngayon at iniisip kung kailan siya dapat kumilos. Matiyagang naghihintay din si Dulan sa sandaling iyon nang ang isang sundalo ay tumatakbo mula sa kagubatan, at sinabi sa kapitan na natagpuan niya ang halimaw. Gayunpaman, ang halimaw na pinag-uusapan ng sundalo ay isang galit, higanti, nakabaluti na oso na ang pagtingin dito ay nagpapabasa ng pantalon ng lahat ng mga kabalyero. Sinabihan ni Kapitan Bokal ang lahat na dahan-daang bumalik dahil ang pakikipaglaban sa armored bear ay parang sinusubukang i-headbutt ang isang umaandar na truck. Ang mga bata ay nagsimulang tumakbo, ngunit ang taong mapula ang buhok ay nahulog sa lupa, at ang oso ay nagsimulang lumapit sa kanya. Nagmamadaling iligtas ni Dulan ang bata, iniisip na ang tanging paraan para pigilan ang armored bear ay ang paggamit ng kanyang dragon powers. Gayunpaman, nang malapit na niyang maabot ang bata, kumalun din si Selina mula sa mga palumpong at pinagtanggol silang dalawa ng kanyang katawan, na nagtamo ng matinding pinsala mula sa kuko ng oso sa proseso. Ang lahat ay natulala nang makita ito, at pagkatapos ay lumingon si Selina patungo sa oso, gamit ang kanyang likas na hapnotak na kapangyarihan upang maibalik ito sa kagubatan. Tinanong ni Dulan si Selina kung ayos lang siya, ngunit tinanong niya ito kung siya ay bulag at hindi nakikita ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang mga sugat. Sa sandaling iyon, inihampas ng kapitan ng kabalyero ang kanyang sandata sa lupa at sinabihan si Selina na lumayo sa mga taga-nayon. Hiniling ni Bokal na sumama rin siya, ngunit hiniling ni Dulan na huwag niyang saktan si Selina dahil iniligtas niya ang kanyang buhay, at hindi siya tinuruan na gantihan ng kalupitan ang kabutihan. Nagpa siya si Bokal na tanungin si Selina bago ang anumang bagay, at tinanong kung iniiwan niya ang mga alay sa labas ng nayon. Kinumpirma niya ito at pagkatapos ay yumuko sa harap niya, na humihiling sa kanya na hayaan siyang manatili sa nayon. Pinag-uusapan niya kung paano siya umalis sa isang paglalakbay na sumusunod sa mga kaugalian ng kanyang mga species, ngunit ito ay masyadong malungkot at nakakatakot na karanasan. Gusto lang niyang manatili sa nayon ng kaunti, at nanunumpa na wala siyang galit sa mga tao at hindi siya mananakit ng sinuman. Wala nang natatakot sa kanya, at bumaling si Bokal sa priestess para sa kanyang opinyon. Ang priestess ay nakatayo pa rin, nakatingin sa langit habang ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha.
Isang banal na liwanag ang sumisikat sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng mensahe mula kay Goddess Meryl. Nang matapos ang banal na mensahe, ipinahayag ng priestess na si Selena ay hindi masama, at sinabi ng Diyosa sa mga taga-nayon na mamuhay ng naaayon sa kanya. Nilapitan niya si Selena at sinabi sa kanya na welcome siya sa nayon. Itinaas ni Selena ang kanyang ulo para pasalamatan siya, ngunit biglang nahimatay dahil sa kanyang mga sugat. Nasalo siya ni Dulan, at nagmadali siyang pumunta sa nayon para gamutin. Kinabukasan, sapat na ang paggaling ni Selena para maipakita siya ni Dulan at ng iba pa sa kanyang bagong bahay, na may kasamang fully furnished na kama na may mga cushions at stuffed toy. Naantig siya sa kilos ng mga taga-nayon at nagpasalamat sa kanila. Sinabi ni Bocal na siya ang dapat na magpasalamat sa kanyang pagligtas sa buhay ng kanyang anak at pagkatapos ay humingi ng paumanhin sa pagtutok ng kanyang sandata sa kanya. Inaanyayahan ng lahat si Selena sa kanilang nayon, at pagkatapos ay ipinakilala siya ni Dulan sa harap ng lahat upang magpanggap na hindi nila kilala ang isa't isa mula pa noong una. Lumipas ang ilang araw, at ngayon ay tila ganap na nakipaghalubilo si Selena sa mga taga-nayon. Halatang natutuwa si Dulan na malaman na matagumpay ang kanyang mga pagsisikap, at nagpas siyang magpasalamat mismo kay Goddess Meryl. Mamaya sa gabing iyon, iniiwan niya ang kanyang katawan sa isang astral na anyo at agad na inilunsad ang kanyang sarili patungo sa kalangitan sa gabi. Siya ay pumasok sa langit sa kanyang anyo ng dragon, at ang magandang Diyosa na si Meryl ay handang tanggapin siya. Gumagawa sila ng maliit na usapan, at pinasalamatan niya ito sa pagligtas kay Selena mula sa pagpaslang ng mga taga-nayon. Sagot ni Meryl na mukhang napakabait ni Selena, kaya wala siyang choice kundi iligtas siya. Nahihirapan pa rin si Dulan na paniwalaan na nakilala ng isang literal na Diyosa na siya ay isang dragon na ipinanganak sa anyo ng tao. Pero tumawa lang si Meryl na sinasabing mas malakas ang life force niya kumpara sa iba. Sa tuwing siya ay nagpasya na magdasal, sinasabi niya na siya ay palaging parang may sakit ng buhay kapag siya ay nasa kanyang dragon form, at talagang nagpagulat sa kanya na makita siyang masaya bilang isang tao. Di nagtagal, bumalik siya sa kanyang pisikal na katawan, at kinaumagahan, ginaisang siya ng isang masayang Selena, na pumasok sa pintuan, na nagsasabi sa kanya na alisin ang kanyang sarili sa kama. Sinabihan siya ni Dulan na kumatok bago pumasok, dahil minsan ay gusto niyang mag-yoga bago simulan ang kanyang araw. Humingi ng paumanhin si Selena ngunit sinabing kailangan niyang bumangon, dahil magiging isang kamanghamanghang araw muli ang araw na ito. Si Christina pala, ang Night Woman, ay may practice sparring match laban sa Vice Captain na si Mal. Ang buong nayon ay nakatayo sa paligid nila, pinapanood silang lumaban sa isa't isa, habang sinusubukan ng mga lalaki na magpasya kung sino ang mas malakas at matapang. Napansin ni Christina na nagpipigil si Mal kaya hiniling niya sa kanya na umatake ng todo sa pagkakataong ito. Sumunod at sumusugod si Mal ng buong bilis upang ipakita sa babaeng ito kung paano ginagawa ang mga bagay-bagay sa bansang ito. Hinatake niya si Christina gamit ang kanyang punyal at espada, ngunit ang si Christina ay talagang mahusay sa kanyang sarili. Hinaranggan niya ang kanyang mga pag-atake bago nakahanap ng puwang at tinamaan ang espada mula sa kamay ni Mal, dinasormahan at tinalo siya. Kaagad na hinailan ni Christina si Mal pabalik sa kanyang mga paa, na sinasabing siya ay isa sa mga pinakamahusay na manlalaban na kanyang nakasparang sa laban, na nagpa-blush kay Mal habang sinisimulan niyang tanungin ang kanyang sekswalidad. Nang maglaon ng gabing iyon, nagpasya sina Christina at Mal na magtungo sa tavern ng magkasama kung saan nag-order sila ng ilang pagkain. Pero hangang-hanga kay Christina ang mga naghahain ng pagkain, dahil kamukha niya ang isang bunny artist. Hindi nagtagal, dumating na rin si Bocal at ang iba pa, at agad na sinabihan ng kapitan si Christina na samahan siyang uminom. Binalaan siya ni Albert na huwag tanggapin ang imbitasyong ito, dahil si Bocal ay isang manginginim tulad ng aking ama, na iinom hanggang umaga at pagkatapos ay pinapahirapan ang kanyang asawa. Sinabihan ni Mal si Bocal na umalis, habang sinabing wala siyang pag-asa kay Christina, kaya nagpa siya si Bocal na umatras at sa halip ay sinimulang sakalin ang kanyang mga kasama habang sumisigaw sila ng Yes Daddy. Kinagabihan, bumalik si Christina sa kanyang kama, kung saan siya humiga at tumingin sa labas ng bintanang naliliwanagan ng buwan, upang makita ang lahat na nagsasaya kasama ang kanilang mga kaibigan. Ngunit siya ay isang loner na walang kaibigan at walang jowa. Pumunta siya sa bundok para sa isang late-night training session para ilayo ang isip niya sa awa sa sarili.
Ngunit kahit papaano, nakita siya ni Nadulan at Selena, at nang makita siyang mag-isa, nagpa siya si Selena na imbitahan siya sa kanyang bahay upang sa halip ay makapagsanay sila sa kanyang kama. Ipinakita niya ang kanyang kama na puno ng dayami at iba't ibang mga unan, at pagkatapos ay agad na tumalon dito at hiniling kay Christina na samahan din siya. Nagtataka si Dolan kung bakit sabik na sabik ang mga babae na ito, at sinabihan niya si Selena na huwag magpigil. Pero talagang nasasabik si Christina, at mabilis siyang tumalon sa kama. Nagpa siya si Dolan na tumayo sa tabi ng dingding para sa ilang mga aura point, habang sinasabi ni Selena na talagang mahal niya ang nayon at umaasa na si Christina ay nagkakaroon din ng magandang oras. Sinabi niya kay Christina na kailangan niyang uminom ng gatas na personal na ginawa ng asawa ni Bokol, at sinabi niya na ang lahat sa nayon ay mahilig uminom ng gatas na gawa ng asawa ni Bokol. Si Christina ay medyo nawirduhan dito, ngunit iba't ibang mga trip para sa iba't ibang mga tao, kaya hinayaan niya ito. Nagsimulang magsalita si Dolan na parang pangunahing tauhan tungkol sa kung gaano kahirap at tapat ang buhay sa nayon. Ngunit ang mga babae ay hindi interesado sa kanyang sinasabi, at hinihila nila si Dolan pabalik sa kama kasama nila para sa isang masayang gabi. Kinaumagahan, pumunta si Dolan sa tavern, kung saan lahat ay umiinom ng gatas na bagong gawa ng asawa ni Bokol, habang hayagan niyang hinahamon ang sinuman na uminom ng gatas na ginawa ng kanyang asawa ng higit sa kanyang makakaya. Weird, pero okay lang. Hindi nagtagal, pumasok si Christina sa tavern, at agad siyang sinalubong ng mga magiliw na mukha sa paligid, habang tinawag siya ni Bokol upang subukan ang sariwang gatas na ginawa ng kanyang asawa. Nagpa siya si Christina na subukan ito at makisali sa kakaibang kaugaliang ito. Ininom niya ang isang buong bote sa isang paghigop, at napagtanto na ang gatas ay talagang bagong gawa. Ang panunood kay Christina na uminom sa gatas na ginawa ng kanyang asawa ay nagpapasabik kay Bokol, kaya agad niya itong hinahamon na uminom. Mabilis nilang sinimulan ang paghampas ng mga baso, habang ang kanyang asawa ay nag-aalala na sa bilis na ito, siya ay maaaring bumaba ng isang sukat. Gayunpaman, sa huli, puro salita lang si Bokol dahil hindi na siya nakakainom at natatalo kay Christina, na hindi nahihirapang inumin ang lahat ng gatas. Gayunpaman, ilang sandali pa, ibinalik ni Dolan ang dalawa sa kanyang sakahan para patrabahuan silang dalawa, na medyo masaya si Selena na gawin ito, habang hindi pantay-pantay ang pagtatanim niya ng patatas, habang si Christina ay nagsimulang sumuntok sa lupa na parang nantre-trip para sa walang kadahilanan. Bago niya maituro sa kanya ang tamang gawain, ang isa sa mga gwardya ay tumakbo sa kanila at sinabihan silang pumunta kaagad sa village gate. Agad silang nagsimulang tumakbo at hindi nagtagal ay nakita nila si Bokol kasama ang ilang mga taga-nayon na nasa tarangkahan na. Pagdating doon, ang isang tagalabas na komisyoner ay agad na pinaliligiran sina Dolan at Selena ng isang grupo ng mga gwardya, habang tinatanong niya kung siya ba ang nagdala ng isang lamia na halimaw sa lupain, na pag-aari ng kanilang hari. Agad na sinabi ng priestess sa nayon na ang lamia ay nasuri mismo ng oracle ng nayon, at kinumpirma niya na magkatugma ang kanyang mga sanggunian at hindi siya masama. Ang komisyoner, gayunpaman, ay sinasabing hindi siya nagdududa sa kagustuhan ni Goddess Meryl, ngunit kung kailangan niyang mamuhay bilang isang mamamayan ng bansang ito, dapat siyang dumaan sa mga pamamaraan ng gobyerno. Napagtanto ito ni Dolan na kakaiba, kaya't hiniling niya sa komisyoner na hayaan siyang samahan sila sa kabisera, at ang komisyoner ay sumang-ayon na lamang. Parehong sina Dolan at Selena ay sinamahan ng Royal Guards pabalik sa kabisera. Nagsimulang mag-alala si Christina sa sitwasyong ito at nagpa siya siyang makipagkita sa headmistress ng kanyang academy, dahil malaki ang impluensya niya sa gobyerno. Kaya, ginagamit niya ang kanyang mga spells upang mapalakas ang kanyang bilis at umalis siya mismo sa kabisera. Narating niya ang kabisera bago sina Dolan at Selena, na naglalakbay pa rin sa karwahe, at agad na nakipagpulong sa elf headmistress na nagngangalang Olivia. Sinabi niya sa kanya na maupo at sinabing hindi aalisin si Selena dahil may basbas siya ni Meryl, ngunit sinabi sa kanya na ang isang high-up na salamangkero sa gobyerno na nagngangalang kasi ay nakikita si Selena bilang isang banta, dahil sa ilang kamakailang pagdukot. Sinabi ni Christina na hinding-hindi gagawa ng ganoon si Selena, at sumang-ayon si Olivia, na sinasabing malayo sa mga pagkawala ang lamia, ngunit pinaghihinalaan niya na gusto lang ni kasi na ipapaslang si Selena ng ilegal para sa ibang dahilan. Gayunpaman, plano niyang makialam kahit papaano at iligtas ang buhay ni Selena.
Sa kabilang banda, huminto ang karwahe sa gitna ng kawalan, at tinawag sila ng komisyoner sa labas upang bigyan sila ng nakakagulat na tip bago sila dinala kay Kay. Sinalubong sila ng creepy witch ng pekeng ngiti, at pagkatapos ay pinaalis ang commissioner para gawin ang kanyang mga tungkulin sa loob ng mansyon. Naghahanda ang mga katulong ni Kay ng isang piging para sa kanilang mga bisita, at sinabihan niya si Selena na huwag mag-atubiling kumain ng kahit anong gusto niya, dahil dapat man lang ay tretuhin siya ng mabuti dahil sa biglaang pagtawag sa kanya dito. Nagpasalamat si Selena sa kanya, sinabi na noong nagpakita ang sundalo, akala niya ay tatapusin siya, at sinabi ni Kay na hindi ito totoo, dahil wala siyang planong pumaslang ng isang inosente at kasing ganda ni Selena. Habang nagsisimula silang kumain, sinabi ni Kay kay Selena na marami na siyang nakitang lamie sa nakaraan, ngunit siya ang pinakamaganda sa kanilang lahat. Sinabi niya na gusto niya ang lahat tungkol sa kanya, lalo na ang kanyang walang kamali-mali na balat at magagandang kaliskis. Pagkatapos bigla na lang binunyag ang tunay niyang kulay, na halos gusto na niyang kainin si Selena ng buhay. Nagulat si Selena sa babaeng ito na tila carnivore, ngunit bigla siyang naapektuhan ng mga gamot na inihalo sa pagkain, at nawalan siya ng malay, kasama si Dulen. Sa kabilang banda, ang matandang commissioner ay nakarating sa opisina ni Olivia, at si Christina ay nabigla nang makita siya. Tinanong niya ito kung nasaan sina Dulen at Selena, ngunit hindi niya ito pinapansin tulad ng pagwawalang bahala mo sa mga walang tirahan sa labas ng kalsada at sinabing kailangan niyang kausapin si Olivia ng pribado. Sinabi niya sa kanya na laktawan ang mga formalidad at hayaan si Christina na malaman kung ano ang nangyayari. Sinabi niya na mayroong isang babaeng mage sa lungsod na higit sa 300 taong gulang, at hinala nila na siya ang nasa likod nito. Ang mage ay isang tao, at pinaghihinalaan nila na siya ay karaniwang masama at nagnanakaw ng mga katawan ng mga kabataang babae upang manatiling bata magpakailanman, at sa pagkakataong ito ay nagkaroon siya ng interes sa Lamier. Nagtataka si Christina habang pinagsasama-sama niya ang impormasyon, at sinabi ng komisyoner na wala na silang maraming oras kung ililigtas nila siya. Bumalik sa basement ng mansyon ni Kay, handa na siyang gawin ang kanyang mga eksperimento kay Selena. Hinahangaan niya ang kanyang kagandahan at lakas ng buhay, at pagkatapos ay kumuha ng talem upang balatan siya bago gumawa ng anupaman. Gayunpaman, bago siya mapahamak, sinabihan ni Dulan ang Kay takot-takot na mangkukulam na huminto. Pinalaya niya ang kanyang sarili mula sa mga pagpigil, at tinanong ni Kay kung ginulo niya ang dosis ng gamot. Binibigyang pansin siya ni Dulan noong una pa lang at naghinala na, at sinimulang suriin ang magic circle sa lupa. Napagtanto niya ang pakikitungo ng witch at tinanong siya kung gaano karaming tao ang kanyang napaslang. Sumagot si Kay na huminto siya sa pagbibilang pagkatapos ng 100, at tinanong siya ni Dulan ng dahilan. Sinabi niya sa kanya na gustong-gusto niya ang lahat ng bagay na maganda at gusto niya ang lahat ng ito para sa kanyang sarili, kaya kinokolekta niya lamang ang anumang nakikita niyang maganda, at ginagamit ito upang mapahusay ang kanyang sarili. Alam ni Dulan na bawal ang spell na ito, at tinanong niya kung nakipag-deal siya sa demonyo para malaman ito. Kinukumpirma ito ni Kay, at pagkatapos ay sinabi na nakuha niya ang kanyang mga bahagi ng katawan mula sa iba't ibang mga nilalang. Gayunpaman, naiinip na siya sa dati niyang balat na nagsimula ng lumuwag ngayon, kaya binalak niya itong palitan ng lamie skin. Sinabi niya na maaari siyang maging mas maganda sa ganitong paraan, at pagkatapos ay biglang, tinanong siya ni Selena kung dinala niya siya dito para lamang sa kadahilanang ito. Nang makitang kahit siya ay gising, iniisip ni Kay kung napakahina ng kanyang gamot. Tumakbo si Selena sa tabi ni Dulan, at tinanong ang mangkukulam kung pinangunahan niya ang ibang mga babae na paniwalaan din siya bago niya sila pinagtaksilin. Sinabi ni Kay na sila ay tiyak na mabubuhay sa kahabag-habag na buhay, ngunit iniligtas niya sila sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang kagandahan. Napaluha si Selena nang marinig ang mga kahindak-hindak na bagay, at sinabi niya na tama ang matandang komisyoner tungkol sa kanya. Medyo nagulat si Kay nang marinig ang kanyang pangalan, at pagkatapos ay inilabas ni Dulan ang isang aparatong pangkomunikasyon na nakatago sa loob ng kanyang tainga na nagpapadala ng kanilang buong pag-uusap sa komisyoner at sa iba pa. Hindi pa rin maintindihan ni Kay ang dahilan nito nang biglang sumabog ang pader, at pumasok doon si Olivia kasama ang unit niya. Habang umaakyat si Christina upang tingnan ang kanyang mga kaibigan, inutusan ng komisyoner ang mga sundalo na arestuhin si Kay.
Humingi ng paumanhin si Olivia kina Dylan at Selena sa paggamit ng mga ito bilang decoy, ngunit kailangan niya ng patunay ng mga pagkakamali ni Kay para maparusahan nila siya. Sinabi ni na Olivia at Christina kay Kay na hindi siya magiging maganda sa pamamagitan ng pagnanakaw sa iba, at ang tanging makakatulong sa kanya ay ang muling pagsilang. Naiinis si Kay sa narinig dahil ininsulto nila ang habang buhay niyang pakikibaka para maging mas maganda. Siya ay pinanganak na talagang hindi maganda, at ang kanyang mga magulang ay umalis upang kumuha ng gatas dahil ayaw nilang makita ang kanyang mukha. Noong una niyang napagtanto na siya ay hindi maganda, si Kay ay nabalisa at sinimulang salakayin ang bawat magagandang tao na makita niya at nakawin ang anumang pinakakaakit-akit sa kanila. Sa kanyang bagong tuklas na kagandahan, nakuha niya ang atensyon ng mga demonyo, at sa tulong ng mga ito, ang kanyang mga ambisyon at kalupitan ay lalo pang lumaki. Ngayong nabuking ang kanyang plano, talagang galit si Kay, at nagpasya siyang gamitin ang kanyang 300 taon na pagsasaliksik para sirain ang lahat ng kanyang mga kaaway. Bigla siyang nag-transform sa isang malaki, kahindak-hindak na nilalang, na nagpapaalala sa akin ng iyong ex. Hinatake niya si Selena, ngunit dinala siya ni Dylan sa kaligtasan. Kaya, inaatake niya ang mga sundalo gamit ang kanyang mga galame, at ang mga sundalo na ito ay hindi man lang may pagtanggol ang kanilang sarili. Ginagamit ni Selena ang kanyang sinumpa na mga mata para pigilan si Kay, na nagbibigay ng pagkakataon sa mga sundalo na tumakbo. Gayunpaman, ang pagpapahinto sa isang bagay na napakalaki ay mabilis na nakakaubos ng kanyang kapangyarihan, at inatake siya ni Kay. Si Christina ay humakbang sa harap ni Selena at hiniwa ang mga daliri ni Kay, ngunit agad niya itong na-regenerate. Ginaisyang ni Christina ang tunay na kapangyarihan ng kanyang espada at tumakbo patungo kay Kay, hiniwa ang kanyang mga braso at galame ng may katumpakan. Nagpagalit ito kay Kay, at pinatawag niya ang daan-daang mata sa kanyang katawan upang gumamit ng dark magic. Kahit papaano ay hinaharangan ito ni Christina, habang si Dylan ay gumuhit ng magic circle sa sahig at sinabi sa mga babae na siya ang haharap ng mga bagay mula rito. Nagtiwala sa kanya si Christina at umatras, at nakita ni Olivia na si Dylan ay gumuhit ng 2 magic circle sa sahig upang gumamit ng attack spell at barrier spell ng sabay. Ina-activate niya ang kanyang mga magic spell, tinatakpan si Kay sa isang barrier at pagkatapos ay pinaputukan siya ng mga magic arrow. Ang kanyang katawan ay nawasak dahil sa pag-atake, at pagkatapos ay ang harang ay nakimpress at sumabog, na walang iniwan na bakas sa kanya. Kinabukasan, nasa mansyon ni Olivia sina Dylan at Selena kung saan sinimulan niyang turuan si Selena dahil kailangan nitong magbigay ng written exam para makuha ang kanyang papeles. Humihingi ng paumanhin si Selena sa pagpapakulong sa kanila sa mansyon na ito, dahil ginamit niya ang sinumpa niyang mga mata kagabi. Sinabi sa kanya ni Dylan na hindi ito malaking bagay, at nagsimula silang humigop ng tsaa. Hindi nagtagal, dumating doon si Christina para tingnan ang progress ni Selena, at hindi nagtagal, dumating din doon si Olivia at ang commissioner. Humihingi ng paumanhin ang commissioner kina Selena at Dylan sa pagkakasangkot sa kanila sa insidente kay Kay, at natarante si Selena. Sinabi sa kanya ni Dylan at Selena na wala silang pakialam dahil natapos din ang lahat salamat sa impormasyon at antidote na ibinigay niya sa kanila noon pa man. Pagkatapos ay binigay ng komisyoner kay Selena ang kanyang mga dokumento na nagpapahintulot sa kanya na manatili sa nayon ng hindi nagbibigay ng anumang pagsusulit, at siya ay talagang tuwang-tuwa. Pagkatapos nito, dinala ni Olivia si Dylan upang makilala ang isang lalaki na nagngangalang Denzel, na anak ng matandang babae sa nayon. Nagkwentuhan sina Denzel at Dylan sa mga dating panahon, at pagkatapos ay ipinakilala ni Selena ang sarili sa kanya. Sinabi ni Denzel na ang kanyang ina ay nagsusulat tungkol sa kanyang mga liham, kaya alam niya ang tungkol sa kanya. Pagkatapos ay nag-aalok siya na bigyan si Selena ng paglilibot sa lungsod, at malugod niyang tinanggap. Gayunpaman, napagtanto niya ang malupit na katotohanan kung paano natatakot ang lahat sa kanya, habang sinusubukan niyang tulungan ang isang batang lalaki sa palengke. Dumating si Dylan upang aliwin siya, kaya sinabi niya na dapat silang bumili ng ilang mga regalo para sa lahat sa nayon at bumalik doon ngayon. Maya-maya pa ay aalis na sila Dylan at Selena patungong nayon, nang magpalitan ng tingin sina Denzel at Olivia bago niyaya si Dylan na sumali sa akademya. Sinabi ni Denzel na narinig niya ang tungkol sa kanyang pambihirang kapangyarihan ng mahika na maaaring pinuhin dito, ngunit sinabi ni Dylan na napuno na niya ang kanyang mga kamay sa mga bagay-bagay sa nayon sa ngayon.
Biglang lumapit si Olivia kay Dolan at bamulong na nararamdaman niya na iba ang kaluluwa nito. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan para tulungan ang mga tao, dapat siyang pumunta at palawakin ang kanyang kaalaman sa akademya. Sinabi rin sa kanya ni Denzel na kung matututo pa siya, mas mapoprotektahan niya ang nayon. Sinabi ni Dolan na pag-iisipan niya ang tungkol dito, at nalungkot si Selena, iniisip na malapit na itong malayo sa kanya. Pagkatapos nito, tumulong sina Dolan at Christina sa pagsasanay sa mga batang nayon, habang pinapanood sila ni Selena at Bokal sa gilid. Biglang naalala ni Selena ang alok ni Dolan na sumali sa akademya, at nag-aalala siyang iiwan siya nito at pumunta sa malayong lugar. Habang siya ay nawawala sa pag-iisip, ang mga bata sa nayon ay nagsimulang maglaro ng kanyang buntot, at hinabol niya sila. Iniisip ni Dolan na si Selena ay naging isang mahalagang bahagi ng nayon ngayon, at nais niya na ang mga bagay ay magpatuloy sa ganitong paraan. Sa sandaling iyon, ang pagod na si Christina ay lumapit sa kanya na may kahilingan na galugarin ang kagubatan kasama niya. Ipinaliwanag niya na maraming makapangyarihan at mabangis na halimaw sa kagubatan, at gusto niyang subukan ang kanyang kakayahan laban sa kanila. Sinabi sa kanya ni Dolan na hindi siya dapat makipagsapalaran sa kagubatan ng walang magandang dahilan, at sinabi ni Christina na sinabi sa kanya ng isa sa mga taga-nayon na hindi niya maaaring dalhin ang kanyang mga baboy sa kagubatan para mangginain dahil sa mga halimaw. Sinabi ni Christina na magiging bodyguard siya ng mga baboy dahil nararapat lang na tulungan niya ang mga taga-nayon sa anumang paraan na kanyang makakaya. Napabuntong hininga si Dolan habang nagtataka kung bakit desperada si Christina na pumasok sa kagubatan na iaalok niya na bantayan ang mga baboy, ngunit nagpa siya itong sumama sa kanya. Hindi nagtagal, isang kawan ng mga baboy ang nakipagsapalaran sa kagubatan, na binabantayan ni Dolan, Christina, Bokal, at ilang mga kabalyero, at iyon ang nagpapaalala sa akin sa ating mga kapitan. Gayunpaman, tinitingnan ni Selena ang mga kabalyero na nakasuot ng mabibigat na sandata, at ipinaliwanag ni Dolan na kamakailan ang ilang mga hindi pangkaraniwang halimaw ay nakita sa kagubatan, kaya kailangan nilang gumawa ng karagdagang pag-iingat. Di nagtagal, nakarating sila sa pastulan, at habang si Dolan at ang mga babae ay nanatili sa likod upang bantayan ang mga baboy, pinangunahan ni Bokal ang kanyang mga tauhan upang magpatrolya sa lugar. Ang isa sa mga baboy ay nakipagsapalaran sa mga palumpong, at ang chubby na kabalyero ay humabol dito upang ibalik ito. Sa kanyang pagkabigla, ang nasugatan na baboy ay hinamped sa kanya ng isang malakas na talim ng tigre. Nabasa ng gwardya ang kanyang pantalon sa harap ng makapangyarihang halimaw na ito, na sa tingin niya ay isa pa siyang baboy kaya inaatake siya nito. Sa kabutihang palad, dumating si Bokal doon sa oras at hinamped ang ulo ng tigre gamit ang kanyang malaking martilyo. Binalaan niya ang sundalo na maging mas maingat sa kanyang paligid, at pagkatapos ay hindi napansin ng isang higanteng itim na langgam na gumapang sa kanyang likuran. Inaatake siya ng halimaw na langgam, at tila sobra-sobra na ito para kay Bokal. Narinig ni Dolan at ng mga babae ang hiyawan ni Bokal, at agad silang sumugod sa kanya, nalaman lamang na natalo na siya ng higanteng langgam. Sumunod na tumalon ang langgam patungo kay Dolan, ngunit inatake niya ito gamit ang isang bola ng enerhiya. Tinanong siya ni Christina kung anong uri ng halimaw iyon, at sinabi ni Dolan na ito ay hindi isang halimaw kundi isang demonyo mula sa underworld. Ang isang ito ay isang mababang ranggo na taga-manman, ngunit ito ay napakalakas pa rin para sa mga ordinaryong mandirigma na harapin. Tinanong siya ni Christina kung paano niya alam ang tungkol sa mga demonyo, at sumagot si Dolan na nabasa niya ang tungkol sa mga ito sa mga aklat ng matandang babae. Pagkatapos ay sinabi niya kay Christina na ipipin down niya ang halimaw, at dapat niyang gamitin ang pagkakataon upang tapusin ito. Pumayag siya at nauna siyang tumakbo, habang hinamped ni Dolan ang demonyong langgam ng magic shot para pahinain ito. Ginamit ni Christina ang pagkakataong ito at hinamped ang ulo ng langgam. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakipag-away siya sa isang demonyo, at pagkatapos ay hiniling ni Dolan sa kanya na huwag sabihin sa mga taga-nayon ang tungkol sa demonyo. Nakarating sila sa nayon, at sa gabi, lahat ay nagtitipon sa bahay ng punong nayon. Siya ay bumalik mula sa bahay ni Bokal pagkatapos suriin siya, at sinabi sa lahat na si Bokal ay wala pa ring malay kahit na ang kanyang buhay ay hindi na nanganganib. Habang pinag-uusapan ng mga taga-nayon ang hindi kilalang halimaw na sapat na malakas upang talunin ang kapitan ng mga sundalo ng nayon, dumating ang matandang babae na may dalang magandang balita.
Si Bokal ay bumalik sa kanyang kamalayan at dapat na maging maayos sa lalong madaling panahon, ngunit ang matandang babae ay maaaring sabihin na siya ay nasugatan ng isang halimaw na mas malakas kaysa sa Blade Tigre. Sinabi ni Dulan na may masamang nangyayari sa kagubatan at nagboluntaryong tingnan ang bagay na iyon, ngunit sinabi sa kanya ng matandang babae na dapat silang mamuhay ng naaayon sa kalikasan kahit ano pa ang mangyari sa kanila. Sinusubukan niyang kumbensihin siya na ang halimaw na sumalakay kay Bokal ay bahagi ng kalikasan, at sinalakay lamang sila nito dahil nakikialam sila sa kanyang teritoryo. Sinabi ni Dulan na dapat nilang imbestigahan ang problema dahil maaari itong maging seryoso sa hinaharap. Pumayag ang matandang babae na ipadala siya sa kagubatan, ngunit sa kondisyon na may isasama siya. Nagboluntaryo si Christina para sa tungkuling iyon, ngunit tumanggi ang punong nayon, at sinabing hindi nila maaaring ipagsapalaran ang kanyang buhay, or hindi nila mahaharap ang punong guro ng akademya na naglagay sa kanya sa kanilang pangangalaga. Naghihintay si Selena sa pagkakataong ito, at agad siyang bumangon, sinabing sasama siya kay Dulan, at hindi niya ito matatanggihan matapos makita ang determinasyon sa kanyang mga mata. Kinabukasan, nag-impake sina Dulan at Selena ng kanilang mga bag at tumungo sa kagubatan, at sa kanilang pagkabigla, nakita nilang naghihintay na si Christina sa kanila doon dahil ayaw niyang walang gagawin. Tinanong siya ni Dulan kung bakit siya naririto nang tumanggi ang punong nayon na ipadala siya, at sumagot siya na gusto niya ang nayon, kaya gusto rin niyang protektahan ito mula sa mga banta. Hindi nagtagal, nakasalubong ng kanilang grupo ang ilang higanteng halimaw ng gagamba. Habang tinatalo nila ang mga gagamba, dumating ang isa pang halimaw. Handang lumaban si Christina, ngunit niluutas ni Selena ang isyo ng walang karahasan sa pamamagitan ng pag-alok ng mansanas sa may sungay na unggoy. Nagulat si Christina at nagtataka kung saan nakuha ni Selena ang tamer skill na ito, ngunit nang tumingin siya kay Dulan, nalaman niyang inaakyat siya ng mga anak ng unggoy na parang paborito nilang puno. Nagpasya silang mag-lunch break at ibahagi ang kanilang pagkain sa pamilya ng unggoy. Tinanong ni Christina si Selena kung hindi siya natatakot sa mga halimaw, at ipinaalala niya sa kanya na siya ay isang halimaw din. Pagkatapos ay hiniling niya kay Christina na subukang pakainin ang mga bata na unggoy, at sinimulan niyang makitang cute din ang mga ito. Naiintindihan ni Dulan na ang mga unggoy, pati na rin ang mga gagamba na kanilang nilabanan kanina, ay itinulak palabas ng kanilang teritoryo ng isang makapangyarihang halimaw. Nagtataka siya tungkol sa halimaw na nananakot sa kanila habang kumakain, at pagkatapos ay biglang sinabi ni Selena na si Christina ay mukhang kaaya-aya kahit na kumakain siya ng isang simpleng hiwa ng tinapay. Sumang-ayon si Dulan, sinabing elegante at maganda si Christina kaya naman namula siya sa kahihiyan. Nagsimula ang self-consciousness ni Selena, at agad niyang hiniling kay Christina na ibahagi ang kanyang sikreto sa pagiging napaka-charming, para magamit niya ito sa paghahanap ng mabuting asawa. Sinabi sa kanya ni Dulan na hindi niya kailangang gumawa ng anumang espesyal dahil siya ay kaakit-akit na, at si Selena ay nagsimulang mamula ng husto habang iniisip niya na ang ibig sabihin ni Dulan ay kukunin siya bilang kanyang asawa. Habang siya ay nabubuhay sa kanilang masayang kasalbuhay sa kanyang imahinasyon, naramdaman ni na Christina at Dulan ang presensya ng isang demonyo sa malapit. Biglang may hinagis na bola papunta sa kanila, at sa loob nito ay isang walang malay na diwata. Pagkatapos nito, dumating doon ang isa pang demonyong langgam, at agad itong sinusugod ni Dulan habang inutusan si Selena na dalhin ang mga halimaw na unggoy sa ligtas na lugar. Dumating si Christina upang suportahan siya, at sabay nilang tinapos ang demonyong langgam, ngunit naramdaman ni Dulan na higit pa sa kanila ang darating. Ang mga demonyong langgam ay kumalat sa kanilang paligid, at dalawa sa kanila ang sumugod patungo kay Selena. Tinapos sila ni Dulan gamit ang kanyang mga energy arrow, at nagmamadaling ibagsak ni Christina ang mga natitirang demonyo sa direksyong iyon. Ang isa pang demonyong langgam ay sumugod kay Dulan, at sa huling sandali, ang kasama nito, na nagtatago sa likod nito, ay lumukso sa unahan. Tinusok ni Dulan ang langgam sa lupa, at para sa isa sa hangin, ginawa niyang kamay ng dragon ang kanyang braso at dinurog ito. Sa kabilang panig, tinapos ni Christina ang demonyong langgam, ngunit pagkatapos ay inatake siya ng isa pa mula sa likuran. Hindi man lang siya makapag-react sa oras, ngunit sa kabutihang palad ay ginagamit ni Selena ang kanyang mahika para talunin ito. Pagkatapos nito, ginaising nila ang diwata at tinanong kung ayos lang siya. Nagpasalamat siya sa mga ito sa pagligtas sa kanya at pagkatapos ay ipinakilala ang sarili bilang si Mal.
Sinabi niya na hinahabol siya ng mga demonyong langgam, at napagtanto ni Dulan na may isang nakatataas sa awtoridad ang nag-utos sa kanila na gawin iyon. Sinabi ni Mal kay Dulan, at sa mga babae na kailangan niya ang kanilang tulong dahil ang lahat ay nasa malaking panganib. Habang sinasabi niya ito, pakiramdam ng lahat ay napapaligiran sila, ngunit hindi ng mga demonyo. Bubunutin na sana ni Christina ang kanyang espada, ngunit pinigilan siya ni Dulan. Hindi niya maramdaman ang anumang galit mula sa mga nilalang na nakapaligid sa kanila, at sa halip tila nag-iingat ang mga ito sa kanila, kaya inilapag niya ang kanyang espada, at sinundan siya ni Christina. Biglang lumabas ang isang tribo ng mga elves sa kagubatan mula sa likod ng mga palumpong. Ang kanilang pinuno ay tumalon pababa sa puno at sinabi kay Mal na narito siya upang iligtas siya. Biglang naging tensyonado ang kapaligiran, at si Dulan at ang mga babae ay lubos na nag-iingat sa mga elves. Pumunta si Mal sa pinuno ng mga elves na nagngangalang Jeyo, at sinabi sa kanya na sila ay mabubuting tao na nagligtas sa kanya. Samantala, napagtanto ni Dulan na nasa gubat sila ng mga elves. Tiniyak niya sa kanyang mga kasamang babae na hindi nila kailangang matakot sa anuman dahil hindi sila naririto para makipag-away, ngunit hinihiling sa kanila na manatili sa likuran niya kung sakali. Naglakad si Jeyo sa kanila at nagpasalamat sa pagligtas sa kaibigan niyang si Mal. Nagulat sila dahil hindi nila ito inaasahan. Ngunit biglang, sinabi ng pinuno ng elf na ang kagubatan na ito ay kanilang teritoryo, at ang iba pang mga species ay hindi tinatanggap dito. Tinanong niya sila kung bakit sila pumunta dito, at ipinaliwanag sa kanya ni Dulan ang buong sitwasyon. Sinabi ni Jeyo na naiintindihan niya na hindi nila namalayan na pumasok sila sa teritoryo ng elves habang abala sila sa pag-iimbestiga, at hindi niya sila paparusahan para dito. Gayunpaman, hiniling niya sa kanila na agad na umalis sa kagubatan dahil hindi maganda ang mga bagay dito ngayon. Tinanong ni Dulan kung tungkol sa mga kawal ng demonyo ang kanyang pinag-uusapan, at nagalit si Jeyo habang sinasabi niya na kahit ngayon ay nasa gitna sila ng digmaan sa mga demonyo. Nagsisimula siyang bumalik ngunit biglang sumugod si Christina sa kanya. Siya ay tila nababalisa at nangangamba at sinunggaban niya si Jeyo, habang tinatanong niya ito tungkol sa status ng digmaan. Tinutukan siya ng mga elf archer ng kanilang mga arrow, ngunit mabilis siyang hinailan ni Dulan at Selina pabalik. Sa kabila nito, patuloy na sinabi ni Christina kay Jeyo na ang buong lugar ay maaaring nasa ilalim ng panganib mula sa pag-atake ng demonyo, kaya dapat silang pahintulutan na tulungan ang mga elves. Ang mga elves ay nagulat dito, at hindi na nila siya nakikita bilang isang banta. Bukod pa riyan, nakita na nila si Dulan at ang kanyang partido sa aksyon, kaya iniisip nila na talagang maaari silang makatulong. Samantala, inisip ni Dulan ang impormasyong nakuha niya kay Jeyo, at napagtanto niya na ang isang tarangkahan sa kaharian ng demonyo ay dapat naruroon sa isang lugar sa kagubatan. Sigurado siya na hindi pa ito ganap na bukas, or magkakaroon ng malaking bilang ng mga demonyong sundalo sa kagubatan. Nagpasya siyang sirain ang tarangkahan bago ito mabuksan ng buo, kahit na kailangan niyang ipakita ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang dragon at mapatapon mula sa kanyang nayon para doon. Nilapitan niya si Jeyo at hiniling sa kanya na hayaan silang lumaban sa tabi nila, kahit na nangangahulugan ito ng paglabag sa mga patakaran. Si Jeyo ay hindi sigurado, ngunit pagkatapos ay ang kanyang nakababatang kapatid na si Feo ay dumating doon, at sinabi sa kanya na ang buhay ng kanilang mga tao ay mas mahalaga kaysa sa mga alituntunin ng ilang matandang tulalin na ginawa libo-libong taon na ang nakalilipas. Ang iba pang mga elves ay nagtitiwala din kay Dulan at sa kanyang grupo, at nagpasya si Jeyo na tanggapin ang kanilang alok. Makikipagkamay na sana siya kay Dulan nang biglang, isang haligi ng madilim na enerhiya ang tumaas sa gitna ng kagubatan, na lumikha ng isang malakas na lindol. Habang ang lahat ay naguguluhan at natatakot, si Dulan lamang ang nakapagtanto na ang pintuan sa kaharian ng demonyo ay ganap na nabuksan. Nagpasya ang mga elves na bumalik sa nayon, at gumamit si Dulan ng wind spell para palakasin ang kanilang bilis. Samantala, 3 demonyong kabalyero ang lumabas mula sa tarangkahan na may misyon na maglatag ng batayan para sa kanilang hari na masakop ang Earth, at makuha ang kanyang mga kamay sa isang mahalagang kayamanan. Excited na talaga sila sa misyon, pero wala pa ang isa nilang kasama kaya nagpasya silang magpalipez ng oras sa kaunting laro. Sinabi ng babaeng vampira na nakakaamoy siya ng mga elves sa malapit, at susubukan nilang hanapin ang mga ito.
Ang sino mang makakita sa kanila ay maaaring tapusin sila sa anumang paraan na gusto nila, at ang kalahating butiki, kalahating tao na demonyo ay malugod na tinatanggap ang alok. Ang dambuhalang Armor Demon, gayunpaman, ay nagsabi na wala siyang oras na mag-aksaya dito, at mananatili siyang tapat sa kanyang misyon. Tinawag siya ng kanyang mga kasama na di nakikisama, at ang kalahating butiki na demonyo ay sumugod sa unahan upang hanapin ang mga elves. Sa lalong madaling panahon ay nahanap niya ang mga ito na nakikipaglaban sa mga demonyong langgam, at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang demonyong kabalyero na si Jerd, ang pinakamahusay na gumagamit ng sibat sa kaharian ng demonyo. Nagdeklara siya ng digmaan sa mga elves at ginawang sibat ang kanyang kamay. Siya ay sumusugod patungo sa elf village, at sinubukan nilang atakihin siya pababa, ngunit ang kanilang mga arrow ay hindi makatusok sa kanyang makapal na baluti. Inatake ni Jerd ang kuta gamit ang kanyang lance arm, lumikha ng isang malaking butas dito. Ipinagmamalaki niya ang kanyang lakas at pagkatapos ay nakahanap ng isang sundalong elf na nahiwalay sa iba. Pinuntahan niya siya upang salakayin siya, ngunit pagkatapos ay biglang itinali siya ng ilang matinik at matitibay na baging. Sinubukan ni Jerd na kumawala sa mga ito, ngunit hindi niya magawa dahil ang witch girl na nagngangalang Theodora, na kumokontrol sa kanila, ay may napakalaking karanasan sa mga lubad at mga bagay-bagay. Sa kabilang banda, kailangang talunin ni Dolan at ng kanyang grupo ang isang kawan ng mga ant demon sa kanilang paraan. Inatake sila ng mga elves gamit ang mga arrow, at si Dolan ay gumagamit ng isang malakas na spell upang magpaulan ng mga arrow ng enerhiya upang pabagsakin ang 12 ng mga ito sa isang hampas, habang pinipigilan sila ni Selena gamit ang kanyang sinumpang mga mata. Samantala, binuksan ni Geo ang isang shortcut patungo sa nayon at pinamunuan ang mga elves. Hiniling niya sa grupo ni Dolan na pumunta kaagad, ngunit nagpa siya silang harapin muna ang mga demonyong langgam. Ibinigay ni Dolan sa mga babae ang ilang mahiwagang bato na natagpuan niya sa latian matagal na ang nakalipas, at gamit ang kanilang kapangyarihan, nagpakawala sila ng malakas na hangin at mga earth spell upang durugan ang maraming demonyo ng sabay-sabay. Tinapos ni Dolan ang trabaho sa pamamagitan ng paggamit ng isang malakas na magic explosion, at pagkatapos ay sumama sila kay Geo at sa iba pa sa shortcut. Bumalik sa nayon, hinawakan ng witch si Theodora si Jerd at sinabi sa kanya na hindi siya mapapatawad sa kanyang mga kasalanan laban sa mga nilalang at mga tao sa kagubatan na ito. Siya ay tumawa, na sinasabi na ang pagiging mahina ay ang tanging kasalanan, at sila ay masasawi dahil doon. Sinabi sa kanya ni Theodora na mahina rin siya, at ngayon ay masasawi din siya. Ibinigay niya ang pangwakas na atake sa demonyong kalahating butiki, ngunit ang kanyang rosas na baging ay nagsimulang gumuho sa alikabok habang nagpapakita ang babaeng vampira. Sinabi niya kay Jerd na siya ay masyadong mainipin at tulalik kaya naman hinanap siya nito. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Rafflesia, at sinabi kay Theodora na siya ay medyo makapangyarihan, ngunit hindi niya ito matatalo. Nagpa siya si Theodora na ipakita ang kanyang buong kapangyarihan sa pamamagitan ng pagtawag sa mga espiritu ng bulaklak, ngunit hindi nila sinasagot ang kanyang tawag. Nagpanik siya, nagtataka kung ano ang nangyayari, at pagkatapos ay inihagis ni Rafflesia ang isang bungkos ng mga bulaklak sa hangin, na sinasabi sa kanya na naharap na niya ang lahat ng mga espiritu ng bulaklak. Ikinuwento niya kay Theodora kung paano niya pinaslang ang mga ito isa-isa, at kung paano naghiyawan ang mga espiritu sa sakit at tinawag siya para humingi ng tulong. Nagalit dito si Theodora na nagsabi na ang mga espiritu ng bulaklak ay kanyang mga kaibigan. Naglunsad siya ng malakas na pag-atake sa babae na vampira, na lumikha ng isang madilim na hadlang sa paligid niya na huminto sa pag-atake. Ang mga matitinik na baging ay agad na nabubulok at nadudurog, habang sinasabi ni Rafflesia na isa rin siyang espiritu ng bulaklak, ngunit siya ay isang bulaklak ng kaharian ng demonyo na tumutubo lamang na may dugo at mga kaluluwa bilang pagkain nito. Ikinalat niya ang kanyang madilim na aura sa paligid, at ang higanteng rosas na baging na kinatatayuan ni Theodora ay gumuho. Tumalon siya palayo sa kaligtasan ngunit inatake pa rin si Rafflesia, na nagsabi sa kanya na ito ay walang kabuluhan. Madali niyang sinisira ang matitinik na baging, ngunit may isa pang nakatago sa likod nito na nagawang manakit sa kanya. Galit na galit si Rafflesia na nasugatan ang kanyang mukha, at nanunumpa siyang tatapusin ang Black Rose Witch. Ibinalik ni Theodora ang sentimiento, at parehong matindi ang titig nila sa isa't isa. Ngunit pagkatapos ay sinabi ni Jerd sa dalawang babae na narito rin siya. Sinusugod niya si Theodora at sinira ang pader ng makapal na baging.
Gamit ang pagkakataong ito, inatake siya ni Rafflesia. Sinubukan ni Theodore na iwasan ang kanyang pag-atake, ngunit nagawang tamaan siya ni Rafflesia. Nalaman ni Theodore na siya ay nagkaroon ng matinding paso mula sa atake ni Rafflesia, at ang kanyang mana ay patuloy na tumutulo mula rito. Natatakot siya na masasawi siya sa ganitong bilis. Ayaw niyang masawi bago niya ipaghiganti ang kanyang mga kaibigan, ngunit mukhang hindi na iyon posible. Sinusugod siya ng dalawang kabalyerong demonyo, at sumuko si Theodore sa kanyang kapalaran. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isang maliwanag na bagay ang bumagsak mula sa langit na ikinagulat ng lahat. Nakarating ito sa kinaroroonan ng dalawang demonyo, na mabilis na nakarating sa gilid. Nagtataka sila kung ano ang nangyayari, at maging si Theodore ay may parehong tanong. Biglang hamupa ang liwanag, at mula rito, sumulpat si Dolan na ikinagulat ng lahat dahil hindi nila inaasahan ang isang tao na sasali sa laban sa ganitong paraan. Tumalikod si Dolan para tulungan ang witch na makatayo, ngunit gamit ang pagkakataong ito, pamwesto si Jerd sa likuran niya. Ginawa niyang sibat ang kanyang kamay para atakihin siya, ngunit biglang nagpakita si Christina doon at hinerangan ang kanyang pag-atake. Sinubukan ni Dolan na gamitin ang pagkakataong ito upang atakihin ang ulo ng demonyong kabalyero, ngunit nagawa ni Jerd na umatras at nakaranas lamang ng isang gatla bago umatras. Biglang sumulpat si Rafflesia sa likod ni Dolan at inatake siya, ngunit isang palaso mula sa mga elves ang tumama sa kanya at nagpapalayo sa kanya. Nasalo niya ang palaso, ngunit galit na galit siya na may nang-ahas na umatake sa kanya. Nagpa siya si Dolan na tapusin siya ng mabilis, ngunit pagkatapos ay yumanig muli ang kagubatan habang ang isang haligi ng kapangyarihang mahika ay sumabog mula sa tarangkahan. Tumawa ang mga babaeng vampira dahil nandito na ang pinakamalakas na miyembro ng grupo nila. Nais ni Jerd na tapusin ang mga tao bago siya makarating dito, ngunit bigla niyang nakita ang kanyang sarili na hindi makagalaw dahil sa kapangyarihan ni Selina. Bumaba siya sa hagdan at ginawang kapangyarihan ang kanyang galit, tinawag ang isang ahas na may 7 ulo para salakayin si Jerd. Tumakbo si Rafflesia patungo sa kanya upang sipsipin ang kanyang magic power, ngunit gumamit si Dolan ng isang malakas na explosion spell para itaboy siya ng mataas sa hangin, at pagkatapos ay hinampad siya ni Theodore sa lupa gamit ang isa sa kanyang mga baging ng rosas. Samantala, itinali ni Selina si Jerd gamit ang kanyang mga ahas, at si Dolan ay naghahanda ng isang malakas na spell ng apoy upang tapusin siya. Bigla, naramdaman niya ang isa pang malakas na kaaway na umaatake sa nayon at binago ang target ng kanyang spell dito. Pagkatapos mula sa usok ng pagsabog, ang malaking demonyong kabalyero na nagngangalang Jeren ay lumapit. Nagpakita siya sa tabi mismo ni Selina, at sinabing gusto siya ng kanyang amo at hindi siya makakatanggi. Natatakot siya sa kanya, at dahil doon, humina ang pagkakahawak niya kay Jerd. Sinira niya ang mga mahiwagang ahas at pagkatapos ay sinabi kay Jeren na ang babaeng Lamia ay kanyang biktima. Inatake niya si Selina, at si Dolan ay nagmamadaling tulungan siya, ngunit mas mabilis si Christina kaysa sa kanya, at pinalihis niya ang pag-atake ng demonyo. Si Jerd ay humanga sa kanyang lakas at sinabi na siya ay dapat na isang superhuman. Sinabi niya na mas magiging masaya siya sa pagpaslang sa kanya, at sinabi sa kanya ni Christina na magsaya habang masasawi sa kanyang mga kamay. Jinaisang niya ang kapangyarihan ng kanyang magic sword, at pagkatapos ay mabilis na umakyat sa likod ni Jerd bago siya tinusok. Nagalit si Jerd, at inatake siyang muli ni Christina habang ginagamit ni Selina ang kanyang kapangyarihan para magpatawag ng kamay ng bato at pinigilan si Jeren. Hiniling niya kay Dolan na iwanan ang demonyo na ito sa kanya at pagkatapos ay inatake ito ng isang dark magic attack ngunit hindi siya nasaktan. Gumamit ulit siya ng 7 snake spell pero sabi ni Jeren parang masahe lang ang pakiramdam. Sinusubukan niyang sakalin siya ng mga ahas at ang tanging nasabi niya, mas higpitan mo pa. Sinabi niya kay Selina na hindi siya karapat-dapat sa isang larangan ng digmaan dahil hindi siya handang pumaslang. Sinira niya ang mga ahas gamit ang kanyang palakol at pagkatapos ay inaatake siya, ngunit hinerangan ni Dolan ang kanyang indayog. Inihanda niya ang magic sa kamay niya at sinuntok si Jeren. Namangha siya sa lakas ni Dolan na nagsasabing tapos na ang laban. Sa sandaling iyon, ang huling kabalyero ng demonyo ay dumaong doon, at sa isang sulyap ay masasabi ni Dolan na siya ay medyo malakas. Umatras si Jeren habang hinahayaan niya ang bagong dating na manguna sa labanan, at masasabi ni Dolan na hindi siya isang barbaric na demonyo na gusto lang manakit ng iba para sa kasiyahan nito.
Sa halip, mukha siyang battle junkie na mahilig makipaglaban sa malalakas na kalaban. Ang pang-apat na demonyo ay nagsabi na si Dulan ay talagang malakas para saktan ang isa sa kanyang mga kasamahan. Inilabas niya ang kanyang napakalaking espada, na nagsasabi na lubos siyang masisiyahan sa laban na ito. Sinugod siya ni Dulan at nakipagsagupaan ng mga espada sa demonyo, na humanga sa kanyang lakas. Sinabi niya na may ipinaalala sa kanya si Dulan, ngunit tiyak na hindi sila maaaring magkarelasyon. Pagkatapos ay inatake niya si Dulan gamit ang kanyang dalawang espada, ngunit hineranggan niya ang pag-atake gamit ang kanyang kakayahan sa dragon, na ikinagulat ng demonyo. Napagtanto ni Dulan na napansin ng demonyo ang kanyang trick, at inatake siya nang hindi siya binibigyan ng pagkakataong makabawi. Sinubukan ng demonyo na mag-counter-attack, ngunit pagkatapos ay gumamit si Dulan ng explosion spell sa kanya ng direkta, ngunit nakaligtas siya doon. Sinabi ni Dulan na tila naiiba siya sa iba pang mga demonyo sa simula pa lamang, at napakalaki ng agwat niya sa mga ito. Ito ay maaaring mangyari lamang kung ang demonyo ay isang fallen god, at ang demonyo ay humanga na si Dulan ay makakakuha ng ganito karaming impormasyon sa isang maikling pakikipag-ugnayan lamang. Alam niyang si Dulan ay nagtatago rin ng mga sikreto, ngunit nagpasya siyang makipag-usap gamit ang mga sandata at hindi mga salita. Napagtanto ni Dulan na hindi niya kayang talunin ang demonyo sa kanyang anyo ng tao, ngunit kung siya ay magiging isang dragon, ang elf village ay maaaring masira dahil sa kanyang kapangyarihan. Bigla siyang sinunggaban ng demonyo at itinulak siya pabalik sa walang ingat na pag-atake, ngunit nakahanap si Dulan ng pagkakataong makabawi. Ang kanyang pag-atake ay masyadong mababaw, at ang demonyo ay tumawa, na sinasabi na ito ay ang kanyang maswerteng araw na siya ay makakakuha upang labanan ang isang malakas na kaaway. Sinimulan niyang i-charge ang kanyang mana, at pagkatapos ay tumalon sina Rafflesia at Jerd sa itaas niya, sinabi kay Dulan na nasa laban pa rin sila. Gusto siyang tulungan ni Selena at Christina, pero nakaharang si Jeren sa daanan nila. Naglunsad sina Rafflesia at Jerd ng combo attack kay Dulan, ngunit agad niyang pinatawag ang kanyang mga pakpak ng dragon para maglunsad ng malakas na hangin na magpapaalis sa kanilang mga pag-atake. Pagkatapos ay naglunsad siya ng magic bullet na nagpabagsak sa kanila, at pansamantala, natapos na ang pang-apat na demonyo sa pag-charge. Tinusok niya ang lupa gamit ang isang espada at itinuro ang dalawa patungo sa langit, habang sinisimulan niya ang pagbigkas ng magic spell. Sinabi niya kay Dulan na kung makaligtas lamang siya sa pag-ataking ito ay ituturing niya itong isang tunay na kaaway, at pagkatapos ay maglulunsad ng isang slash na umaabot sa langit. Gayunpaman, si Dulan ay nananatiling hindi nabigla at ginagamit ang kanyang lakas upang hampasin ang slash mula sa ibaba, na madaling dinepensahan ito. Ang demonyo ay nagsimulang tumawa dito, na nagsasabi na hindi niya naisip na may isang tao sa Earth na makakaligtas sa kanyang huling pag-atake. Sinabi sa kanya ni Dulan na hindi niya ipinaglalaban ang kanyang libangan, ngunit ang kanyang atensyon ay patuloy na napupunta sa mga babae na nakaharap sa ibang demonyo. Napagtanto ng ika-4 na demonyo na hindi kayang lumaban ng lubusan si Dulan dahil sa sitwasyong ito, at dahil ang kanyang tunay na kapangyarihan ay maaaring makapinsala sa mga nakapaligid sa kanya. Kaya, nagpasya siyang baguhin ang mga patakaran ng labanan upang gawin itong mas kasiya siya para sa kanya. Ipinahayag niya sa mga elves na dalawa lang ang pagpipilian nila ngayon, maaari nilang labanan ang mga demonyo at mapahamak, or sumuko at mamuhay sa ilalim nila. Ipinahayag niya na muli niyang sasalakayin at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang nayon pagkaraan ng 3 araw, at dapat silang magkaroon ng desisyon sa oras na iyon. Pagkatapos ay tinawag niya ang iba pang 3 demonyo, at sinabi sa kanila na sapat na ang kanilang pakikipaglaban para sa araw na ito. Bago umalis, sinabi ni Jeren kay Selena na ang awa sa kaaway ay mas malaking kasalanan kaysa sa pagkatalo, at sinabi ni Jerd kay Christina na hinding-hindi niya makakalimutan ang kahihiyan na hinarap niya sa mga kamay nito. Nagsimula siyang maglakad palayo, at umakyat si Rafflesia sa kanyang likuran habang sinasabi niya kay Theodore na sa susunod na magkita sila, pahihirapan niya siya hanggang sa magmakaawa siya para sa kanyang kasawian. Nanunumpa si Theodore na maghihiganti siya para sa kanyang mga kaibigan. Bumalik kay Dulan at ang ika-4 na demonyo, nangako sila sa isa't isa na lalaban ng buong lakas ng walang awa makalipas ang 3 araw. Tumatawa ang demonyo habang lumilipad ito kasama ang mga kaibigan nito, at tila napagtanto na niya ang tunay na pagkatao ni Dulan. Nang mawala na sila sa paningin, patakbong lumapit si Selena kay Dulan at niyakap ito. Halos maluha-luha siya habang tinatanong siya kung ayos lang siya.
Sinabi niya sa kanya na siya ay ganap na maayos at pagkatapos ay nagtanong kung siya ay nasaktan. Sinabi ni Selena na ayos lang siya, at pagkatapos ay pumunta si Christina doon upang sabihin na hindi rin siya nasaktan, kahit na walang nagtanong sa kanya. Pumunta sila sa bahay ng punong nayon, si Deo, na naghihintay sa kanila kasama ang kanyang mga kaibigan. Narinig niya ang tungkol sa laban, at nagpapasalamat kay Dolan at sa mga babae sa pagtulong sa kanilang nayon. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga kaibigan, si Blake ang werewolf, at si Alcy isang araken. Sinabi ng pinuno na dahil ang bagay na ito ay mas malaki kaysa sa kanilang mga tribo, nagpa siya silang humingi rin ng payo at tulong sa mga tao sa kaharian. Sa sandaling iyon, ang elf headmistress, Olivia, ay dumating doon upang kumatawan sa kaharian ng tao, na ikinagulat ni Dolan at iba pa. Tinanong ni Christina si Olivia kung ano ang kanyang ginagawa dito, at ipinahayag ni Olivia na siya ay lumaki sa nayong ito bago siya dumating sa kaharian ng tao. Nang malaman niya ang tungkol sa gulo sa nayon, agad siyang pumunta rito para tumulong. Sinabihan sila ng punong elf na humabol mamaya dahil may mas importante silang gagawin ngayon. Sinabi niya na hindi sila maghihintay ng matiyagang matapos ang 3 araw na ultimatum na ibinigay sa kanila ng mga demonyo. Sa halip, titipunin nila ang pinakamalakas nilang mandirigma bukas at sasalakayin ang pintuan ng demonyo. Sinabi ni Alcy na ang mga demonyo ay maaaring manatili sa mundong ito dahil nakakatanggap sila ng kapangyarihan mula sa gate, at idinagdag ng werewolf na kapag nasira nila ang gate, ang mga demonyo ay hindi na makakatagal dito, at sila ay ibabalik sa kanilang kaharian. Humakbang si Dolan upang sabihin sa mga elders na sumasang-ayon siya sa kanilang pilosopiya, at nais niyang makipaglaban sa tabi ng mga naninirahan sa kagubatan. Sinabi ng pinuno ng elf na si Deo na hindi na sila makakahingi ng karagdagang tulong sa mga tagalabas, ngunit iba ang iniisip ng taong lobo. Sinabi niya na nakita nila kung gaano kalakas si Dolan at ang kanyang mga kaibigan, at sa ngayon, ang kanilang baryo ay nasa napakahirap na sitwasyon. Sinabi niya na sila ang dapat na nagmamakaawa kay Dolan na tulungan sila, at humiling sa Chief Elf na muling isaalang-alang ito. Sumang-ayon sa kanya ang babaeng gagamba, at pagkatapos ay kahit si Olivia ay sinubukang kumbensihin si Deo na magtiwala sa kakayahan ni Dolan at ng dalawang babae. Ipinaalam niya sa kanya na ang kaharian ay magpapadala din ng mga tropa nito upang suportahan ang mga naninirahan sa kagubatan, ngunit magtatagal sila ng ilang oras upang makarating dito, at dapat nilang gamitin ang lahat ng mga mapagkukunang magagamit upang tumagal hanggang doon. Si Deo ay kumbinsido pagkatapos ng lahat ng ito, at hiniling niya kay Dolan at sa mga babae na tulungan sila. Sinabi sa kanya ni Dolan na gagawin nila ang lahat para mapanatiling ligtas ang kagubatan, at sumang-ayon ang mga babae. Mukhang hindi gusto ng Black Rose Witch na si Diadora ang arrangement. Sa kabilang banda, pinapaslang ni Jerd at Raffles Sia ang sarili nilang mga sundalo dahil sa inis dahil hindi nila natapos ang kanilang mga kalaban sa labanan. Sinabihan sila ni Jeren na huminto dahil wala silang walang katapusang supply ng mga demonyong sundalo, ngunit hindi sila nakikinig sa kanya. Bamaling siya sa pang-apat na demonyo, si Jerd, at hiniling sa kanya na sabihin ang isang bagay, ngunit sinabi niya kay Jeren na hayaan silang gawin ang gusto nila. Naniniwala siya na mataas lang sila sa adrenaline dahil sa nalalapit na laban, at mainam na maibsan ang ilang nakakulong na inis nila bago ang laban. Sabi ni Jeren, excited din siya sa laban nila ni Selena dahil kahit hindi pa ito mature, may potential naman itong hamanin ito. Sabi ni Jerd, si Dolan lang ang inaalala niya dahil matagal na siyang hindi nakakaharap ng kaaway na katulad niya. Masasabi niya na hindi lamang napakalakas ni Dolan, malinaw na ipinakita ng kanyang aura na hindi siya isang ordinaryong tao kundi isang mas malaking anyo ng buhay. Minsan niya itong nakita noong siya ay isang mandirigma sa hukbo ni Lord Aldos, ang Diyos ng digmaan. Ito ay isang mahaba at malupit na digmaan sa pagitan ng mabubuting Diyos at ng mas-asama, at si Jerd at ang kanyang mga kaibigan ang iilang nakaligtas na natitira sa kanilang lugar. Nag-aalala sila sa kanilang Diyos na nakikipaglaban sa harapan ng biglang dumaan sa kanilang harapan ng isang higanteng puting dragon. Alam ng isa sa mga sundalo na tinawag ni Goddess Meryl ang Dragon God para tulungan sila sa labanan, at si Jerd ay nakatitig lamang sa kanya nang may pagtataka noon. Ngayon ay napagtanto ni Jerd na si Dolan ay ang parehong Dragon God na naglipol sa mga demonyo noong nakaraan, at siya ay sabik na labanan siya sa kanyang buong lakas.
Bumalik sa Elf Village, lumabas si Dulan upang kausapin si Theodora, na nagsabi sa kanya na umalis dahil wala siya sa mood makipag-usap ngayon. Sinabi niya na gusto lang niyang matiyak na maayos ang lahat bago ang labanan, at sinagot siya ni Theodore dahil sa pagiging masyadong maingay. Nagulat siya nang makita niyang mas malapit si Dulan kaysa sa inaasahan niya, ngunit nagtanong lang ito tungkol sa sugat na natamo niya sa pakikipaglaban. Ipinakita sa kanya ni Theodore ang nabubulok na sugat sa kanyang tiyan, at ginamit ni Dulan ang kanyang puwersa sa buhay upang pagalingin siya. Nagulat siya at nagtanong kung tao pa nga ba siya, at sinabi ni Dulan sa kanya na medyo exception siya. Pagkatapos nito, bumalik si Dulan sa silid kung saan naghihintay sa kanya sina Selena at Christina. Nandoon din sina Feo at ang diwatang si Mal na may dalang pagkain para sa kanya. Pagkatapos kumain ni Dulan, kinuha ni Selena ang plato, ngunit napansin niyang nanginginig ang mga kamay nito habang kinukuha ito. Nang maglaon, habang sinusubukang matulog ng lahat, nagising si Dulan at nalaman niyang wala si Selena sa kanyang duyan. Nasa balkonahe siya, nakatingin sa mga bituin habang may hawak na plushie, at nadatnan siya ni Dulan doon. Tinanong niya ito kung hindi rin ba siya makatulog, at bago pa siya makasagot ay napansin niyang nanginginig pa rin ang mga kamay nito. Nagpasya si Dulan na sumabay at nagsinungaling na hindi siya makatulog, kaya lumabas siya upang makalanghap ng sariwang hangin. Sinusubukang aliwin siya ni Selena, na nagsasabi na may nakita siyang kapansin-pansin, at kung makita niya ito, gaganda rin ang pakiramdam niya. Walang mataas na pag-asa si Dulan, ngunit sa paghakbang niya sa balkonahe at nakikita ang buwan na nagniningning mula sa pagitan ng mga sanga ng isang higanteng puno at nagbibigay liwanag sa nayon, siya ay naiwang nakatulala. Sinabi ni Selena na nakakarinig din siya ng isang cute na tunog ng kling paminsan-minsan, at sinabi ni Dulan na dapat silang mga panday na nagtatrabaho para sa labanan bukas. Biglang kinabahan si Selena nang marinig iyon, at humingi ng paumanhin sa pagtawag sa tunog ng mga panday na nagtatrabaho. Umupo si Dulan sa tabi niya upang aliwin siya, at pagkatapos ay sinabi niya na napansin niya na siya ay mukhang labis na balisa mula nang matapos ang kanilang labanan. Sinabi ni Dulan na alam niyang hindi siya akma na maging isang manlalaban, ngunit nasangkot siya sa malaking labanan dahil sa kanya. Sinabi kaagad sa kanya ni Selena na siya ay mali at sinabi na hindi ang pakikipag-away ang kanyang kinatatakutan. Sinimulan niyang ipaliwanag na sa panahon ng laban, nagkaroon siya ng pagkakataon na tapusin si Geraint na masama at nanakit sa mga elves. Sa kabila nito, nag-alinlangan siyang tapusin siya at sa halip ay natigilan siya sa gulat. Sinabi niya na hindi siya isang mabuting Lamia, at sinabi ni Dulan na naisip din niya na ang Lamia ay dapat na maging masama at malupit ngunit iyon ay hanggang sa nakilala niya ito. Sinabi niya sa kanya na kung siya ay katulad na Lamia na narinig niya, hindi niya ito dadalhin sa nayon. Nagsimulang mamula si Selena nang sabihin sa kanya ni Dulan na hindi niya kailangang magbago dahil gusto niya siya bilang siya. Nataranta si Selena nang marinig ito, at pagkatapos ay binigyan siya ni Dulan ng isang maliit na pendant. Nararamdaman niya ang hindi kapani-paniwalang dami ng magic na nagmumula sa pendant, at nagtanong kung ano ito. Sinabi ni Dulan na ito ay isang good luck charm na ginawa niya para sa kanya. Hindi niya sinasabi sa kanya kung paano niya ito ginawa, ngunit sinabi niya na ginawa niya ito sa pagnanais na protektahan siya. Itinali niya ang palamuti sa pulso ni Selena, na sinasabing paprotektahan siya nito sa labanan bukas. Mas gamaan ang pakiramdam ni Selena sa narinig niya, at habang nakatingin silang dalawa sa isa't isa, dumating si Christina mula sa likuran at binato sila ng kumot, sinabing lalamigan sila kung tatambay sila sa labas. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na hindi makatarungan na bantayan ang napakagandang tanawin, at tinatanggap siya ni Dulan at Selena upang ibahagi ang kumot at ang tanawin. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang tumayo si Selena, na nagpahayag na paprotektahan niya ang mapayapang nayon, at para doon, hindi siya magdadalawang isip sa labanan. Di nagtagal pagkatapos noon, nakatulog si Selena, at pagkatapos siyang ipasok ni Dulan, tinanong siya ni Christina kung may alam ba siya tungkol sa mga superhuman. Nag-alinlangan si Dulan sandali at pagkatapos ay sinabi sa kanya na hindi pa niya ito narinig, at naniwala si Christina sa kanya. Kinaumagahan, nagtipon-tipon ang pinagsama-samang puwersa ng mga naninirahan sa kagubatan, at binigyan sila ni Geo ng emosyonal na pagsasalita. Ang lahat ng mga mandirigma ay handa na upang labanan ang mga demonyo, at sa lalong madaling panahon sila ay nagsimulang sirain ang tarangkahan. Kanina, ipinaliwanag ni Olivia kay Dulan at sa mga babae ang paggana ng Demon Gate.
May isang pangunahing gate at tatlong mas maliit na gate na nakapalibot dito. Ang mga naninirahan sa kagubatan ay mag-aasikaso ng tig-isang gate, at pagkatapos ay isang espesyal na puwersa na pinamumunuan ni Geo ang magtitiyak na makararating si Dolan, at ang kanyang mga kaibigan sa pangunahing tarangkahan ng hindi nakikipaglaban, upang sila ay nasa kanilang pinakakondisyon na kalagayan. Biglang huminto ang kanilang karwahe sa gitna ng kagubatan, at naramdaman ni Dolan na nasa malapit ang mga demonyo. Sa sandaling marinig niya ito, tumalon si Selena mula sa karwahe, sinabihan sina Dolan at Christina na magpatuloy habang tinutulungan niya ang koponan ni Geo na palayasin ang mga demonyo dito. Sinabi niya sa kanila na huwag mag-alala tungkol sa kanya dahil magiging maayos siya. Tinanggap ni Dolan ang kanyang determinasyon, at sinabihan siyang huwag ipilit ang sarili habang mabilis ang takbo ng karwahe. Tiningnan ni Selena ang protective charm na ibinigay sa kanya ni Dolan, at nanumpa na hindi siya magdadalawang isip sa pagkakataong ito. Samantala, handa na rin ang mga demonyo para sa preemptive attack ng mga naninirahan sa kagubatan. Si Jerd ay nagbabantay sa isa sa mga minor gates, at isang malaking hukbo ng mga residente ng kagubatan ang dumating upang labanan siya. Sa kabilang banda, sabik din na naghihintay si Rafflesia na may lumapit sa kanya, at hindi nagtagal ay nagpakita si Theodore doon na mag-isa. Ipinahayag niya na tatapusin niya si Rafflesia ng mag-isa, at ang demonyo ay mahinang tumawa, na nagsasabi na siya ay magiging masaya habang pinahihirapan siya. Sa isa pang gate, si Geo at ang kanyang mga tropa ay nakaharap laban kay Jaren, ngunit ang kanilang mahika at mga arrow ay walang epekto sa nakabaluti na demonyo. Biglang lumapit si Selena doon at sinabihan ang lahat na tumabi. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng mga bato sa hangin para durugan si Jaren, at pagkatapos ay nagulat siya sa resulta dahil hindi siya naging ganito kalakas. Laking gulat ng mga elves nang makita siya at nagtanong kung hindi ba siya pupunta sa main gate kasama ang iba. Sinabi ni Selena na pinaubaya niya ang main gate kina Dolan at Christina. Pagkatapos, itinulak ni Jaren ang lahat ng mga bato at lumabas. Sinabi niya kay Selena na marami siyang magandang magic, at magiging masaya na kainin siya. Ang sabi ni Selena ay lalamunan din siya ng buo, at hindi ko alam kung mag-aaway sila or gagawa ng magandang bagay. Samantala, papunta pa rin sa main gate sina Dolan at Christina. Nag-aalala si Christina kay Selena, at sinabi ni Dolan na malamang na mahihirapan siya ng husto, ngunit humanga siya sa determinasyon nitong umunlad, at gusto niyang hikayatin siya. Sa kabila ng narinig, nag-aalala pa rin si Christina kay Selena, kaya naisip niyang bumalik siya at suportahan siya, ngunit pinigilan siya ni Dolan. Ipinaliwanag niya na binigyan niya si Selena ng isang espesyal na magic stone na makakatulong sa kanya. Hiniling niya kay Christina na magtiwala sa kanilang kaibigan, at huminahon ito saglit bago muling nag-alala. Biglang sinabi sa kanila ng driver ng karwahe na makakarating na sila sa susunod na minor gate kung saan pinaglalaroan ni Jerd ang mga gagamba at ang mga taong lobo. Sinabihan ni Christina ang driver na tumakas dahil ihahampers niya ang karwahe sa demonyo sa paraang maipagmamalaki ni Dom Toretta. Sinabihan niya si Dolan na tumungo sa pangunahing gate at pagkatapos ay pinabilis ang karwahe patungo kay Jerd, ginagawa ang pagdrift sa huling sandali at hinahampas ang karwahe sa kanya nang hindi sinasaktan ang mga kabayo. Nawalan ng balanse si Jerd, at pagkatapos ay hinampas siya ni Christina para mapatombo siya. Pakiramdam ng babaeng gagamba sa likod niya ay nagiging kamangha-mangha siya nang makita ito, ngunit sinabihan siya ni Christina na isama ang kanyang mga kaibigan at umalis sa larangan ng digmaan. Si Jerd ay bumangon at lumingon sa kanya, sinabi na siya ay naghihintay para sa kanilang rematch. Ginaisang ni Christina ang kapangyarihan ng kanyang magic sword, na binago ito. Sinusugod siya ni Jerd, ngunit iniwasan niya ang kanyang pag-atake at pagkatapos ay lumundag upang magbigay ng isang malakas na atake. Ngunit hinaharangan ito ng demonyo. Patuloy silang nagpapalitan ng atake, at natamaan ni Christina ang ulo ni Jerd, nabasag ng kaunti ang kanyang helmet. Sa kabilang banda, pinapagod ni Rafflesia ang Black Rose Witch sa pamamagitan ng pagpapadala lamang sa kanya ng mga demonyong langgam. Nagpa siya siyang magseryoso sa huli, at tinawag ang mga kaitakot-takot na galamay ng baging mula sa lupa na bumubuo ng isang simboryo sa kanilang paligid. Sinabi ni Rafflesia na maaari silang lumaban ng walang anumang pakikialam dito, at pagkatapos ay inilabas ang kanyang itim na hamog. Sinubukan ni Theodore na tanggayan ito ng malakas na hangin, ngunit pagkatapos ay ginamit ni Rafflesia ang kapangyarihan ng mga espiritu ng bulaklak na kanyang hinigop at ibinato ito sa kanya na parang bomba.
Si Diadora ay nakakuha ng kaunting pinsala mula doon, at naiwasan niya ang mga susunod na pag-atake ni Rafflesia ngunit nalaman niyang napakaraming pagsabog na hindi niya kayang depensahan ng sabay-sabay. Patuloy na inaatake siya ni Rafflesia, at pinaghiwa-hiwalay ang mga baging ni Diadora gamit ang kanyang itim na hamog. Sinabihan niya ang witch girl na pasayahin siya, ngunit pagkatapos ay nagpa siya si Diadora na ihinto ang pagpigil sa kanyang kapangyarihan. Ipinatawag niya ang mga baging na may mga itim na rosas sa mga ito, at nagsimulang lumabas ang itim na aura mula sa kanyang katawan. Sinabi niya na hindi na niya gustong gamitin muli ang kapangyarihang ito, ngunit pinilit siya ni Rafflesia. Napagtanto ni Rafflesia na ang tunay na kapangyarihan ni Diadora ay katulad niya, at kinikilig siya dahil ngayon ay makakagawa na sila ng kompetisyon kung sino ang mas magaling sa pagkuha ng life force. Pareho nilang inilunsad ang kanilang madilim na hamog patungo sa isa't isa, ngunit si Rafflesia ang mas malakas, at dinaig niya si Diadora. Pinalibutan niya siya sa kanyang itim na hamog at sinimulang sumipsip ng kanyang kapangyarihan, na sinasabi na siya ay mahina at puro salita lang. Sinimulan ni Rafflesia na tamasahin ang lasa ng mahika ni Diadora, at sinabihan siya ng witch girl na tamasahin ito ng husto dahil ito ang huling bagay na kakainin niya. Biglang naramdaman ni Rafflesia ang matinding kirot sa kanyang pisngi, at pagkatapos ay tumubo mula rito ang isang itim na rosas. Siya ay sumisigaw sa sakit, at pagkatapos ay maraming iba pang mga baging ang tumubo sa kanyang katawan, na pinipigilan siya at pinipiga siya. Siya ay umiiyak sa sakit habang ang mga baging ng rosas ay nagsimulang pisilin siya, at sinabi sa kanya ni Diadora na ang resulta ng labanan ay napagpasyahan bago pa man sila lumaban. Ipinaliwanag niya na kahapon, nang matamaan siya at masugatan ang kanyang pisngi, nagtanim siya ng napakaliit na buto ng itim na rosas doon. Sa sandaling si Rafflesia ay nagsimulang sumipsip ng kanyang mahiwagang kapangyarihan ngayon, ang binhi ay tumubo at lumaki sa isang iglap. Ang babaeng demonyo ay nagsimulang umiyak na ayaw niyang masawi, ngunit si Diadora ay walang awa sa kanya, at pinipiga siya ng kanyang mga baging ng rosas. Sa sandaling nasawi na ang vampirang babae, nawala ang simboryo ng baging, ngunit gumamit si Diadora ng labis na lakas. Ngayon ay bumagsak siya sa lupa, at habang pinapalibutan siya ng mga demonyong langgam, iniisip niya na siya ay masasawi. Biglang nagpaulan ang enerhiya mula sa langit na tinatalo ang lahat ng demonyong langgam ng sabay-sabay. Tumangala si Diadora para tingnan kung ano ang nangyayari, at sa kanyang pagtataka, lumilipad si Dulan sa kalangitan na may mga pakpak ng dragon na lumalabas sa kanyang katawan. Bumaba siya at naglagay ng hilang magic circle kay Diadora, at pagkatapos ay winasak ang Demon Gate gamit ang isang malakas na opens ibong magic. Pinasalamatan siya ni Diadora sa pagliligtas sa kanyang buhay, at pagkatapos ay tinanong kung siya ay talagang hindi isang tao. Tinitingnan ni Dulan ang kanyang mga pakpak at pagkatapos ay sinabi sa kanya na siya ay isang tao, ngunit siya ay isang dragon sa kanyang nakaraang buhay, kaya ang kanyang kaluluwa ay isang dragon pa rin. Namangha si Diadora na may nakikita siyang dragon na nagkatawang tao. Sinubukan niyang bumangon dahil gusto niyang tulungan si Dulan, ngunit sinabi nito sa kanya na mas mabilis niyang tatapusin ang mga laban ng mag-isa. Sinubukan siyang akitin ni Diadora sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang mga assets, ngunit si Dulan ay hindi nabigla, tulad ng isang alpha male. Ang witch girl ay sumuko at pagkatapos ay sinabihan siyang mag-ingat dahil kung mawawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan kahit saglit, maaari niyang sirain ang buong kagubatan. Sinabi sa kanya ni Dulan na siya ay mag-iingat, at pagkatapos ay lumipad. Sa isa pang larangan ng digmaan, habang ang mga elves ay pinipigilan si Jaren, sina Geo at Feo ay tumungo sa nasugatan na si Selena, na ang buntot ay natusok ng isang matulis na sanga. Halos wala na siyang malay, at hindi niya maintindihan kung bakit parang nag-aalala si Feo hanggang sa tumingin siya sa kanyang buntot. Nabalisa siya, at mabilis na hinugot ni Geo ang spike sa kanyang buntot. Malapit na niyang ibigay sa kanya ang pain relief spell, ngunit agad na nag-activate ang magic stone na ibinigay sa kanya ni Dulan, na nagpagaling sa kanyang sugat. Nagulat ang dalawang elf nang makita ito, ngunit pagkatapos ay nalaman nilang papalapit sa kanila si Jaren. Sinabihan ni Feo si Selena na tumakbo ng diretsyo nang hindi lumilingon dahil ilalabas siya nito sa kagubatan, ngunit ayaw ni Selena na iwanan ang lahat at mabuhay ng mag-isa. Samantala, si Christina ay nasa matinding labanan kay Jerd. Kahit na siya ang masanay sa kanila at patuloy na nakakatama, ito ay walang kabuluhan dahil ang pulang demon ay agad na gumagaling.
Sinabi niya na ang kanyang kapangyarihan ay eksaktong tulad ng inaasahan niya mula sa isang superhuman, at sa wakas ay nabigla si Christina. Tinanong siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Tumawa ang demonyo nang mapagtanto niyang hindi alam ng dalaga kung ano siya. Sinabi niya sa kanya na ang mga superhuman ay isang bihirang lahi sa mga tao na higit na makapangyarihan, at mas matalino kaysa sa pinakamahusay na mga normal na tao. Gayunpaman, ang mga normal na tao ay tumitingin sa mga superhuman na may takot at pagkasuklam dahil hindi nila matanggap ang mga ito. Ang mga salitang iyon ay naguhukay ng isang alaala na hindi gustong maalala ni Christina, at siya ay nagagalit. Sinabi sa kanya ni Jerd na ang mga superhuman ay pumas lang ng mga demonyo, masasamang Diyos, at maging ang pinakamalakas na Diyos ng dragon. Nagulat si Christina nang marinig ito, at inulit ni Jerd na ang bayani na pumas lang sa Diyos ng dragon ay isang superhuman. Bigla niyang naalala ang isang lumang kanta tungkol sa dragon at sa bayani, ngunit ang pagdinig tungkol sa mga detalye ng mga superhuman sa paanuman ay nagpagising sa kanyang nakatagong kapangyarihan. Sinusugod niya si Jerd, pinutol ang mga braso at binti nito nang walang kahirap-hirap. Nang mapagtanto na hindi siya maaaring manalo, sumuko siya at sinabing nagtataka siya kung ano ang naramdaman ng dragon nang siya ay pinaslang ng bayani. Inatake ni Christina ang kanyang ulo, at pagkatapos na mawala si Jerd, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa kanta na nagsasabing magkaibigan ang bayani at ang dragon. Napagtanto niya na ang bayani ay dapat na nagtaksil sa dragon at pinaslang siya, at ang dragon ay talagang nagalit sa kanya. Sa kabilang banda, tuluyang nakarating si Dolan sa main gate kung saan matiyagang naghihintay sa kanya ang demonyo. Yumuko siya sa kanya, na sinasabi na mula nang makita niya siya sa digmaan ng mga Diyos, gusto niya lagi itong labanan. Tinanong siya ni Dolan kung alam niya ang kanyang tunay na anyo, bakit niya gustong humarap sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa kanya. Sinabi ng demonyo na isa lamang siyang battle junkie, at dahil si Dolan ay nasa katawan ng isang tao ngayon, maaaring talagang matalo niya ito. Sinabi niya kay Dolan na hindi niya magagamit ang kanyang buong kapangyarihan sa kagubatan na ito, at iminumungkahi siyang lumipat sa kaharian ng demonyo kung saan magagamit niya ang kanyang mga kakayahan ng hindi nagpipigil. Tinanggap ni Dolan ang mungkahi, at pumasok sila sa kaharian ng demonyo upang tapusin ang kanilang laban.